Noong unang napansin ni Luningning na mas matagal nang nakabukas ang maliit na gate sa harap ng bahay ni Mang Ruben kaysa dati, hindi niya iyon pinansin kaagad dahil sa edad nila sa barangay. Ang maliliit na pagbabago ay madalas namang walang ibig sabihin at kadalasan pa nga ay palatandaan lamang na may bagong sakit ang tuhod, may sumasakit na balikat, o may darating na anak na galing Maynila na maglalagi ng 2 gabi at aalis din agad. Pero ng 3 hapon, na sunod-sunod niyang makita ang gate na iyon na nakabukas ng kalahati, parang naghihintay ng taong hindi pa dumarating. Hindi niya napigilang maghinay-hinay sa pagdidilig ng santan niya at tumingin ng hindi tuwiran. Iyong tingin na matagal nang natutuhan ng mga babaeng tulad niya, mga balong matagal nang natutong mabuhay, sa paraang hindi nakaaabala sa iba-isang tinging tila sa halaman lang nakatuon ngunit alam ang galaw ng buong kalye. Doon niya nakita si Ruben na nakaupo sa isang plastik na silya sa lilim ng lumang puno ng bayabas, hindi naman mukhang may hinihintay na anak o bisita, kundi para bang sinusukat lamang ang hapon, at kung gaano kahaba ang kaya nitong dalhin ng walang kausap. Dati, sa loob lang ito nakikita sa may bintana, paminsan-minsay sumisilip habang may radyo, paminsan ay wala. Ngayon ay nasa labas na siya, naka-polo shirt na kupas ang asul, may salamin na mababa ang upo sa ilong, may maliit na tabo ng patuka sa gilid dahil pinapakain niya ang mga kalapati na hindi naman talaga sa kanya. Ngunit sa kanya na rin tumira mula nang mawala ang asawa niya, 3 taon na ang nakalipas. Hindi sila malapit noon pa man, bagaman magkapitbahay sila sa iisang dulo ng kalye sa loob ng higit 30 taon. Ang mga asawa nila ang mas nag-uusap dati si Pilar, na masigla at laging may dalang kung anong niluluto, at si Ernesto, na tahimik ngunit marunong makinig sa mga lalaking mas maiingay kaysa kanya. Si Luningning at Ruben ay iyong uri ng magkakilala na marunong bumati sa pista, sa burol, sa umaga, pero hindi kailanman nagkaroon ng dahilan para magtagal sa iisang usapan. Sa mga baryong tulad nila, hindi kailangang maging malapit para makilala ang isa't isa. Sapat nang alam mo kung sino ang namatay sa pamilya nila, ilan ang anak, sino ang nasa abroad, sino ang umuuwi lang kapag Pasko, at sino ang hindi na halos umuuwi kahit may dahilan. Kaya nang mag-angat ng tingin si Ruben at bahagya siyang ngitian, hindi iyon nakakagulat, pero may kakaiba sa paraan ng pagkakangiti nito, hindi iyong tipid at obligadong ngiti ng matandang lalaki sa kapitbahay. Kundi iyong ngiting may kaunting hiya, na para bang nahuli siyang gumagawa ng bagay na dati niyang hindi ginagawa. Mainit, sabi nito mula sa kabila ng mababang pader, at tumango si Luningning. Oo nga, iyon lang sana. Ngunit hindi agad siya nakabalik sa pagdidilig, dahil napansin niyang wala ang tuwalya sa balikat ni Ruben na lagi nitong dala noon, kapag lumalabas, at sa isang hindi maipaliwanag na paraan. Ang kawalan ng isang karaniwang bagay, ay mas nakapagpaalala sa kanya na may nabago nga sa tao, kaysa anumang bagong damit, o bagong ayos ng buhok. Kinagabihan, habang mag-isa siyang kumakain ng ginisang upo, at tira pang pritong galunggong, sumagi sa isip niya ang bukas na gate na iyon. Hindi naman siya mausisa sa palagay niya, sa edad niyang 62, napagod na siyang magkunwaring ang buhay ng iba ay palaisipan pa ring dapat lutasin. Pero totoo ring kapag sanay kang namumuhay na pare-pareho ang mga araw, maagang gising, walis sa bakuran, palengke kung Miyerkules o Sabado, misa tuwing Linggo, video call kung maalala ng anak, gamot bago matulog, anumang paglihis sa nakasanayan ng paligid ay nagiging mas malinaw kaysa dati. Hindi dahil gusto mo itong bantayan, kundi dahil iyon na lang ang natitira mong paraan para masukat kung gumagalaw pa rin ang mundo, kahit hindi ka na nito gaanong kailangan. Kinabukasan, habang bumibili siya ng malunggay sa talipapa, narinig niya si Aling Cora na nagsasabing, "Aba, lumalabas-labas na si Ruben ah. Mabuti naman at hindi na mukhang sinarhan ng mundo." Hindi naman iyon sinabi ng may mali siya, pero sumagot agad si Aling Belen ng tawa na laging nauuna sa tunay nitong iniisip. Baka may inspirasyon, aniya, at ang salitang iyon ay hindi naman tahasang masama, pero sa edad nila, may mga salitang nag-iiba ang bigat depende sa sino ang tinutukoy. Kung sa binata, magaan iyon; kung sa babaeng byuda, may kaunting pangungutya; kung sa matandang lalaki, tila biro na may pahid ng panghuhusga na hindi palantad. Hindi nakisali si Luningning. Hindi rin niya alam kung bakit naisip niyang hindi bagay kay Ruben ang maging laman ng usapan nilang ganoon. Gayong dati-rati wala naman sa kanya kung sino ang pagtawanan nila. Umuwi siya ng maaga, at sa pagdaan sa tapat ng bahay nito, naroon muli ang lalaki, ngayon ay may hawak ng maliit na lata ng pintura at pinapahiran ang kalawangin ng gate. Inaayos ko lang, paliwanag nito, na para bang may obligasyon itong sagutin ang tanong na hindi naman itinatanong.
Napansin ko nga, sabi ni Luningning, matagal nang sira yan. Tumawa si Ruben ng mahina. Marami namang bagay ang matagal nang sira bago ayusin. Hindi naman iyon malalim kung tutuusin, pwede ngang biro lang. Pero sa halip ng umiti lamang, natigilan si Luningning sa paraan ng pagkakabitiw nito, na waring may ikalawang pakahulugan ngunit ayaw ding ipilit. Baka kapusin kayo sa thinner, sabi niya, dahil iyon ang pinakaligtas na sagot sa mga pangungusap na parang may dapat ka sanang maramdaman. Meron pa ako sa likod, tumango siya at pumasok sa gate nila, na may pakiramdam na parang may maliit na bato sa loob ng tsinelas walang sakit, pero hindi na baliwala. Sa sumunod na mga araw, hindi naman naging madalas ang pag-uusap nila, pero nagkaroon ng kung anong padron na hindi nila pareho sinimulan ng malinaw. Kapag magdidilig si Luningning sa bandang alas 4, naroon si Ruben na nagpapakain ng mga kalapati o nagwawalis ng tuyong dahon. Kapag si Ruben naman ay maglalabas ng mga paso nitong gumamela para maarawan, sakto namang inilalabas ni Luningning ang basahan o pinupunasan ang mga halaman sa may pader. Wala ni isa sa kanila ang nagsasabing inaabangan ang isa, at marahil hindi rin nila aaminin kahit sa sarili nila, pero naging mas madalas ang mga simpleng tanong, kumusta ang tubig kahapon, humina ba? Nagbukas na ba iyong botika sa kanto? May dadaan daw bang truck ng basura bukas? Ang ganitong mga usapan ay walang pinanghahawakang kwento, ngunit ito rin ang klase ng usapan na pinakamatagal bago mamatay, dahil hindi ito humihingi ng tapang o pag-amin. Sa ganitong paraan nagsimulang humaba ng kaunti ang mga hapon ni Luningning. Hindi dahil mas masaya sila, hindi agad ganoon, kundi dahil nagkaroon ng maliit na bahagi ang bawat araw na hindi lang basta kailangang lampasan. Naisip niya minsan na baka ito ang dahilan kung bakit maraming matatandang nahuhulog sa maling akala hindi dahil sabik sila sa pag-ibig, kundi dahil kapag nasanay kang wala ng bago. Kahit ang simpleng presensya ng isang taong nakakaalala sa sinabi mo kahapon ay nagmumukhang biyaya, at dahil alam niya iyon, mas lalo niyang pinag-ingatan ang sarili. Ang mga anak niya ay nasa magkahiwalay na syudad. Si Maricel, ang panganay, ay nasa Quezon City, at bihira umuwi dahil sa trabaho, at sa dalawang anak na parang laging may recital o exam. Si Noel naman ay seaman na mas madalas pa niyang makita sa litrato kaysa sa harapan. Hindi siya pinababayaan, sa totoo lang. Nagpapadala ng pera si Noel, tumatawag si Maricel kapag naaalala, at tuwing birthday niya, ay may padalang cake, kahit kadalas ay masyado naman itong matamis para sa kanya. Wala siyang maipipintas ng tuwiran. Ngunit may mga pangangailangang hindi mo maisusulat sa grocery list at hindi kayang ipadala sa GCash. Ang mahirap, kapag natutunan mong huwag humingi, kahit kailan pwede mo nang ikumbinsi ang sariling hindi mo naman talaga kailangan. Isang hapon, dumating ang unang malinaw na paglihis, may nawalan ng kuryente sa dalawang bahay sa kanila dahil sa lumang linya sa poste at kasali roon ang bahay ni Luningning. Nasa gitna siya ng pagluluto ng monggo nang mamatay ang bentilador at ang ilaw sa kusina. Samantalang sa bahay ni Ruben ay may kuryente pa. Lumabas siya para tingnan ang metro, at nakita siyang nakatayo sa labas ni Ruben, may dalang flashlight. Sa inyo lang yata, sabi nito. Titingnan ko, kung gusto mo. Tati, sa mga ganitong bagay, tatawag siya agad ng electrician o hihintayin na lamang ang kapitbahay na pamangkin ni Aling Cora na marunong sa kable. Pero ewan niya kung dahil mainit ang kusina o dahil ayaw niyang basta humindi sa alok na maayos naman ang tono. Pumayag siya, magkasunod silang pumunta sa gilid ng bahay. Habang iniilawan ni Ruben ang kahon ng breaker, napansin ni Luningning ang ugat sa likod ng kamay nito, ang pag-iingat sa bawat yuko, at ang kakaibang paraan ng matatandang lalaki sa paggalaw tila mabagal ngunit hindi naman mahina. Bagkus sanay nang hindi mag-aksaya. Ito lang, sabi ni Ruben matapos pindutin ang isang switch na nalaglag pala. Minsan lumuluwag. Nang bumalik ang ilaw, may hindi inaasahang saya sa mukha ni Luningning. Iyong tuwang hindi dahil sa kuryente, kundi dahil may ibang taong nakakita ng abala niya sa pinakaordinaryong sandali, at hindi naman ginawang dahilan iyon para siya ay turuan o kaawaan. Salamat, sabi niya. Walang anuman. Sandaling nagtagal ang katahimikan, nasa likod bahay sila, malayo sa kalsada, may sampayan at isang lumang drum na pinag-iipunan niya ng tubig ulan. Hindi naman delikado ang sitwasyon, hindi rin kahiya-hiya, pero bigla niyang naalala ang edad nila at ang barangay nila at ang bilis makabuo ng kwento ng mga tao mula sa mga tagpong mas inosente pa rito. Pasensya na at inistorbo pa kita. Hindi naman istorbo, sagot ni Ruben. Minsan mas mabuti pa ngang may inaayos kaysa buong araw nakaupo. Tumango siya,
At dahil ayaw niyang bigyang lalim ang sinabi, inaya na lang niya itong kumuha ng kaunting munggo pag naluto na. Sige, sabi nito, pero ang pagkakasabi ay hindi tulad ng iba na tumatanggi muna dahil sa hiya. Parang tinanggap lamang nito ang iniaalok sa paraang nagbibigay halaga sa mismong alok. Nang gabing iyon, naglagay si Luningning ng munggo sa lumang stainless na mangkok na may takip at ipinadala sa bahay ni Ruben sa pamamagitan ng sarili niyang kamay dahil wala naman siyang anak o apo roong pwedeng utusan. Nang buksan ni Ruben ang pinto, naka-home shirt na ito at amoy sabon pa ang braso, marahil kakahugas lamang ng plato. Hindi naman marami, sabi niya. Ayos na ito, tugon nito. May tinapa pa ako rito, kung gusto mo, huwag na. Hindi ka ba kakain? Kakain na ako. Hindi pa rin agad siya umalis. Naroon sa sala ang ilaw ng telebisyong nakamute, isang maliit na lamesa, at sa dingding ay ang lumang litrato ni na Ruben at Pilar noong kasal ng anak nila. Nakangiti si Pilar, sa paraang malakas ang loob, samantalang si Ruben ay mukhang hindi komportable sa pagkukyut sa kamera. Hindi alam ni Luningning kung bakit siya napatingin doon ng matagal. Marahil dahil nais niyang alalahanin ang tamang sukat ng lahat, na bago magkaroon ng bagong anyo ang presensya ng isang tao, may mga taong nauna nang nagmahal sa kanya sa harap mo mismo sa mahabang panahon. Magandang gabi, sabi niya sa wakas. Magandang gabi, sagot ni Ruben, at ang pinto ay nagsara ng hindi mabigat, pero sapat para maramdaman niya ang biglang pagbabalik ng katahimikan sa sarili niyang bahay. Kinabukasan ay may nakasabit na supot ng dalandan sa gate nila. Walang note, pero alam na niyang galing iyon kay Ruben, dahil sa buong kalye, siya lamang ang may kamag-anak sa Batangas na paminsan-minsang nagpapadala ng prutas. Dapat sana'y simpleng ganti lang iyon sa munggo, ngunit nang hawakan niya ang malamig na balat ng dalandan at amuyin ang pinong asim nito sa kusina, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan na hindi niya masabi kung saan nanggagaling, wala namang mali. Ngunit ang mga bagay na walang mali ang siyang pinakamahirap sagutin kapag matagal ka nang nabubuhay na may malinaw na hangganan. Nang tumawag si Maricel ng gabing iyon para itanong kung dumating na ang maintenance medicine na ipinadala, muntik na niyang mabanggit ang tungkol sa dalandan, sa naayos na breaker, sa mas madalas na pag-uusap nila ni Ruben, pero hindi niya sinabi, hindi dahil lihim iyon, higit na dahil ayaw niyang marinig kung paano iyon maririnig ng anak niya. Sanay na siyang makita ang mukha ni Maricel na bahagyang napapakunot kahit sa video call lang, iyong itsura ng anak na naniniwalang siya na ang higit na nakakaalam sa dapat para sa ina. Ma, huwag ka nang magbuhat ng mabigat ha. At iyong sahig sa banyo, pinakabitan mo na talaga ng anti-slip. Oo. Tsaka sinong kasama mo dyan pag may emergency? Nariyan ang mga kapitbahay, pero iba pa rin kapag may kasama sa bahay. Gusto sanang sabihin ni Luningning na hindi naman lahat ng pag-iisa ay emergency, at hindi rin lahat ng may kasama sa bahay ay tunay na kasama, pero hindi na niya iyon sinabi. Natapos ang tawag na parang laging nagtatapos ang mga tawag nilang mag-ina, may pag-aalaga sa anyo, ngunit may kaunting pagod sa ilalim. Sa mga susunod na linggo, hindi maikakailang naging mas natural ang presensya ni Ruben sa pang-araw-araw niya. Hindi pa rin sila malapit sa paraang may mga lihim na ibinubulong o mga alaalang sabay binubuklat, ngunit may mga simpleng pag-aasikaso na unti-unting nakahabi sa kanilang mga araw. Kapag may bibili sa palengke si Ruben ng isda at napasarap ang tawad, dumadaan ito sa gate nila para ibalita kung saan pinakamura. Kapag may nagluto si Luningning ng sobrang laing o ginataang kalabasa, may maliit na bahagi ng automatikong nailalaan sa bahay ng kapitbahay. Kapag umuulan ng malakas at hindi niya maabot ang yero sa may taga sa likod, si Ruben ang tatawag mula sa kabila, ayusin ko pag tumila. Wala sa kanila ang nagsasabing salamat ng may sobrang lambot, at marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi ito agad naging kahina-hinala sa kanya. Mas mapanganib ang mga bagay na dumarating ng hindi nagpapanggap na espesyal. Isang linggo matapos ang misa, sabay silang naglakad pa uwi dahil walang tricycle sa tapat ng simbahan. Nasa likod nila ang ilang magkakabarkadang matatanda ring babae na mahihilig magdasal ng taimtim at manghusga ng matalim, at ramdam ni Luningning ang sarili niyang gulugod na bahagyang tumigas nang mapansing sila ni Ruben ay naglalakad ng magkatabi, hindi naman magkadikit, pero halatang sabay. Mauna na po ako, sabi niya bigla, kahit wala naman siyang dapat madaliin. Sige, sabi ni Ruben, at hindi nito ipinakitang nasaktan o nagtaka. Iyon ang lalong nagpabigat sa loob niya. Sa halip na gumaan ang pakiramdam niya, nang makalayo, lalo pa siyang nainis sa sarili.
Hindi dahil nagmukha siyang suplada, kundi dahil malinaw sa kanya na hindi si Ruben ang iniiwasan niya kundi ang paraan ng tingin ng iba sa isang matandang biyudang maaring natutong ngumiti muli. Pagdating niya sa bahay, matagal siyang hindi nakakilos sa may lababo. Pinanood lang niya ang patak ng gripo, at naalala kung paanong buong buhay niya ay laging may kasamang ibang mata ang mga desisyon niya, mga magulang noon, asawa kalaunan, anak pagkatapos, at sa pagitan ng lahat ng iyon ay ang mga kapitbahay. Kamag-anak, kakilala sa simbahan, mga babaeng may mahinang boses, ngunit malalakas ang pasya tungkol sa ibang buhay. Nang nabuhay siya bilang asawa, maraming bawal na hindi na kailangang ipaliwanag. Nang maging balo siya, mas dumami pa ang hindi dapat. Dahil ang mga babaeng nag-iisa sa edad na iyon ay inaasahang maging mahinahon, makadiyos, nakalaan ang oras sa apo at novena, at huwag nang maghanap ng anumang magmumukhang personal na kaligayahan dahil madali iyong tawaging kahibangan. Hindi siya galit sa mga tao, matagal na niyang alam na ganyan gumagalaw ang mga komunidad. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nainis siya sa bigat ng pagkakakilala sa kanya bilang nanay ni Maricel, biyuda ni Ernesto. Si Luningning na maayos naman at tahimik, may kabutihan sa ganitong reputasyon, pero may kulungan din. Kinahapunan, narinig niya ang mahinang katok sa gate. Si Ruben iyon, may hawak na lumang aklat ng mga dasal na naiwan daw sa bangko sa simbahan, at akala niya ay sa kanya, hindi naman sa kanya, pero pinapasok pa rin niya ang lalaki sa may terasa, dahil umambon. Pasensya na kanina, sabi niya bago pa ito makaupo. Bakit? Bigla akong nauna. Tiningnan siya ni Ruben, hindi direktang matagal, kundi yaong sapat para ipakitang narinig nito ang hindi niya ganap na sinasabi. Ayos lang, sagot nito, minsan mas gusto ko ring mabagal ang lakad ko mag-isa. Maari sanang doon na lang matapos, ngunit may kung anong humaplos sa hiya ni Luningning. Ang kabaitan pala, kapag hindi nang hihingi ng paliwanag, mas lalong nagpapakita ng dahilan kung bakit ka nahiya. Hindi naman sa panimula niya, ngunit hindi niya natuloy. Hindi rin siya sanay magpaliwanag ng mga bagay na wala pang pangalan. Umiling lang siya. Alam ko, sabi ni Ruben, hindi siya sigurado kung ano ang alam nito. Na natatakot siya sa sasabihin ng tao. Na natatakot siya sa sarili niyang pagpayag na mas gumaan ang araw dahil sa presensya nito, na ayaw niyang magmukhang katawa-tawa sa edad nilang ito. O baka alam lang ni Ruben ang pinakasimpleng bahagi, na sa mga ganitong edad, mahirap magsimula ng kahit anong hindi naman kailangang simulan, lalo na kung ang kabayaran ay katahimikan mong matagal mo nang binuo, hindi na nila iyon pinag-usapan. Nagkape sila sa terasa, at habang pinapatak ng ambon ang dahon ng malunggay sa bakuran, napunta ang usapan sa mga anak. Doon unang naging medyo mahaba ang sinambit ni Ruben tungkol sa sariling pamilya. Nasa Laguna raw ang panganay na si Delia, may maliit na negosyo at laging abala. Ang bunso namang si Aris ay nasa Dubai, umuuwi lang kapag bakasyon. Mabubuti naman sila, sabi ni Ruben. Na siyang linyang madalas gamitin ng matatandang magulang kapag hindi nila nais ipagsumbong ang mga anak, ngunit ayaw ding magsinungaling ng buo. Busy lang, tumango si Luningning. Ganoon naman halos lahat. Oo, sumimsim ito ng kape. Minsan iniisip ko, baka ganito talaga ang tamang ayos ng buhay, pinalalaki mo sila para makaalis. Hindi ito sinabi ng may tampo, pero ang katahimikang kasunod ay hindi rin bakante, at ikaw? Tanong ni Luningning bago niya napigilan ang sarili. Anong ako? Sanay ka na bang mag-isa? Napangiti si Ruben, hindi masaya, hindi rin mapait, sanay at hindi sanay. Parehong totoo yata. Muli, isang simpleng sagot na may lawak na hindi na nila binuksan. Ngunit mula noon, tila nagkaroon ng mas malalim na pahintulot ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi na nila kailangang takpan ng masyadong maraming salita, ang mga bahaging alam na nila sa isa't isa, nang hindi naman buong buo. Dumating ang kaarawan ni Luningning nang hindi niya halos ipinapaalala kaninuman. Nagpadala ng cake si Maricel, nag-message si Noel mula sa barko, at may dalawang kapitbahay na nagdala ng pansit sa papel na lalagyan. Akala niya ay lilipas na iyon, na parang lahat ng nakaraang birthday may kaunting pasasalamat, may kaunting lungkot, may oras ng paghuhugas ng plato pagkatapos. Bandang hapon, may kumatok sa gate. Si Ruben iyon, may bitbit na maliit na paso ng puting sampagita. Hindi ko alam kung tama itong regalo, sabi nito. Wala naman akong maisip na iba. Tiningnan ni Luningning ang paso. Hindi iyon mamahalin, hindi rin pambata o katawa-tawa. Isa lang iyong halaman na mabango paggabi, at bigla niya itong nagustuhan ng higit kaysa sa cake na halos hindi niya rin naman kakainin. Ang ganda, sabi niya, at narinig niya sa sariling boses ang lambot na matagal niyang iniiwasan. Salamat.
Naalala ko kasi may dati kang sampagita sa tapat, nawala na. Natuyo. Ito baka mabuhay. Ang baka mabuhay ay tumama sa kanya sa paraang hindi niya agad pinayagan. Kinuha niya ang paso at inilapag sa may bintana. Nang silipin niya muli si Ruben, tila gusto nitong umalis agad pagkabigay, marahil dahil pareho nila naramdaman na medyo delikado ang anumang susunod na salita. Kape ka muna, sabi niya. At dahil kaarawan naman niya, parang mas mahirap tanggihan ang paanyaya. Naupo silang muli sa terasa, sa loob ng bahay, tahimik ang radyo, sa labas, may mga batang naglalaro ng plastik na bola sa kanto. Wala namang malaking nangyari sa oras na iyon. Nag-usap sila tungkol sa lumang pista sa baryo, sa kung paano nagbago ang palengke, sa dati raw mas masarap na sorbetes sa may plaza. Ngunit sa gitna ng payak na usapang iyon, may ilang sandali ng pagtingin at pagtigil na hindi naganap na pangkaraniwan. Minsan, habang inaabot ni Ruben ang tasang papalitan ng kape, nagdikit ng bahagya ang daliri nila. Hindi naman ito iyong uri ng tagpo na nangyayari sa pelikula at sinusundan ng musika. Sa totoo lang, pareho pa nga silang agad umurong. Pero ang masama, o marahil ang mabuti, hindi na iyon basta aksidente pagdating ng gabi. Naaalala pa rin niya ang init ng balat sa sarili niyang kamay nang humiga siya at patayin ang ilaw. At dahil wala namang dapat ikahiya sa simpleng pagkakadikit ng daliri ng dalawang matandang kapitbahay, lalong nainis si Luningning sa sarili niyang pag-iingat na tila may nagawang kasalanan. Ilang araw matapos iyon, dumating si Maricel kasama ang bunsong anak para sa biglaang pagbisita. Masaya naman si Luningning, ngunit sa unang oras pa lamang ng pananatili ng anak niya, naramdaman na niya ang pag-igting ng bahay na matagal nang nananahimik. Ganoon si Maricel maalaga, mapagmahal, mahusay magdala ng pagkain, at sabon, at kung ano-ano pang kailangan ng ina. Ngunit kasabay niyon ay ang tahimik na pag-aayos ng mga hindi naman niya bahay, ang pagpansin sa mga bagay na para bang matagal nang kulang sa wastong pamamahala. Ma, bakit andito ang timba? Delikado yan. Ma, kailan pa itong kurtina? Ang dilim. Ma, hindi ka pa rin ba nagpapalit nitong lock? Hindi naman ito masama, alam iyon ni Luningning, ngunit sa bawat puna, may bahagi ng sarili niyang bahay na parang unti-unting hindi na kanya. Bandang hapon, dumaan si Ruben para mag-abot ng isang plastic container. Binalik ko lang iyong mangkok, sabi nito, bagaman halatang ilang araw na iyong nasa bahay nito at hindi naman kailangang ibalik sa mismong araw na naroroon ang anak niya. Ay, si Mang Ruben, sabi ni Maricel, magalang ngunit maingat. Kumusta po? Ayos naman. Tinanggap ni Luningning ang lalagyan at napansing nilinis pa iyon ng maigi. Pasok po kayo, alok niya na halos di niya napag-isipan. Naku, wag na, baka abala. Hindi naman, sabi ni Luningning, ngunit naramdaman niyang may mabilis na sulyap si Maricel sa kanya bago ngumiti sa bisita. Pumasok si Ruben, umupo saglit, at nagkwentuhan silang apat kasama ang batang apong tutok lang sa cellphone. Walang anumang hayag na tensyon. Ngunit may mga bagay na nararamdaman bago pa maipahayag. Napansin ni Luningning kung paanong ang anak niya ay mas maingat sa tono kapag si Ruben ang kausap. May labis na paggalang na hindi naman siya gumamit sa ibang kapitbahay na madalas bumisita. Napansin din niyang si Ruben, na karaniwang panatag sa simpleng usapsan, ay tila mas pinili ang mga salitang walang posibleng maling pakahulugan. Umalis ito pagkatapos ng 10 minuto at naiwan sa sala ang manipis na bakas ng isang bagay na hindi pa problema ngunit hindi na rin lubos na payapa. Mabait si Mang Ruben, sabi ni Maricel habang naghihiwa ng mansanas para sa anak. Oo. Madalas ba yan dito? Hindi naman. Hindi iyon kasinungalingan ayon sa mahigpit na definisyon. Hindi rin buong katotohanan. Buti may tumitingin-tingin sa inyo rito. Maraming kapitbahay. Oo naman. Tumigil si Maricel bago idinugtong. Tila kaswal. Minsan, ma, ang mga tao kasi sa barangay kung ano-ano ang nasasabi kahit wala naman. Hindi sumagot si Luningning agad. Naroon na iyong hindi pa tahasang bawal, pero nakahain na ang direksyon. Sanay naman na tayo sa tao, sabi niya. Iba na ngayon, madaling gawan ng kwento ang kahit ano. Kahit ano nga, ulit ni Luningning, at may bahagyang kapaitan sa dila niya na hindi niya lubos maipaliwanag. Hindi na ito pinalawig ni Maricel. Hindi rin siya tinanong ng diretsyo. Ngunit buong magdamag, habang katabi niyang natutulog ang apo sa sala, at mahina ang ugong ng electric fan, gising si Luningning sa bigat ng ilang salitang hindi naman lubos na sinabi, hindi niya masisi ang anak. Sa pananaw nito, marahil ay pag-iingat lamang iyon proteksyon sa pangalan, sa dangal, sa kahihiyan na maaaring idulot ng baryo sa isang matandang inang mag-isa.
Ngunit bakit parang siya ang kinailangang pangalagaan laban sa sarili? Kinabukasan, habang nagkakape sila ni Maricel sa kusina bago ito umalis, saka tuluyang lumabas ang totoo. Ma, sabi ng anak niya, nang hindi tumitingin, wala naman akong masamang ibig sabihin kahapon. Alin doon? Iyong kay Mang Ruben. Tahimik si Luningning. Alam kong mabait siya. At alam kong wala namang masama, pero alam mo naman ang tao. Tsaka mahirap na, baka kung ano pa ang isipin. Ayokong may magsalita sa'yo ng hindi maganda. Sa akin ba talaga, o sa'yo? Tanong ni Luningning, mahina lamang, ngunit sapat para mapatingin si Maricel. Hindi niya binalak iyon. Bigla lamang lumabas, parang matagal nang naghihintay. Manaman, tinatanong lang kita. Siyempre para sa'yo. Ano pa ba? Hindi na sumagot si Luningning. Alam niyang may katotohanan sa sinabi ng anak niya, pero may katotohanan ding hindi nito maaamin na ang kahihiyan ng ina ay bahagyang kahihiyan din ng anak, na sa mga pamilyang matagal nang umaasa sa anyo ng pagiging disente. Mahirap ipaliwanag sa iba kung bakit ang isang biyudang nasa mahigit 60 ay biglang magkakaroon ng mas madalas na kapeng kaharap ang biyudong kapitbahay. Pagkaalis ni Maricel, tila mas maliit ang bahay kaysa dati. Nagpunas siya ng mesa, nagligpit ng pinagkainan, inayos ang kumot ng apo, ngunit may natirang ingay sa isip na hindi maalis ng gawaing bahay. Hindi siya lumabas ng hapon na iyon para magdilig sa tapat. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, hinayaan niyang matuyo muna ang ibabaw ng lupa sa mga paso. Mula sa bintana, nakita niya si Ruben na lumabas saglit at tumingin sa may pader, saka bumalik sa loob. Hindi ito kumatok, at isang bahagi niya ang nagpasalamat doon, isa pang bahagi ang nasaktan ng bahagya. Lumipas ang 2 araw na halos walang usap sa pagitan nila, wala namang nangyaring away, walang tampuhan na may malinaw na simula. Ngunit ang kawalan ng dating maliliit na palitang salita ay biglang naging kapansin-pansin. Doon niya lubos na naunawaan kung gaano kalaki ang puwang na naookupa ng isang bagay na akala mo'y maliit lamang. Sa ikatlong araw, maaga siyang nagising at inilabas ang paso ng sampagita. May isang munting usbong na nakalitaw na hindi niya napansin noon. Habang inaayos niya ang lupa nito, narinig niya ang mahinang kalusko sa kabila. Pag-angat niya ng tingin, nandoon si Ruben, may hawak na pandilig, hindi ito agad nagsalita. Mamumulaklak yata, sabi ni Ruben, tumutukoy sa halaman. Mukha nga, tumango ito. Akala ko itinapon mo na, bakit ko itatapon? Hindi sumagot agad si Ruben. Wala lang, akala ko baka, hindi nito tinapos. Marahil akala nitong baka hindi angkop, baka napunan ng anak, baka nakadagdag sa kung anong bigat na hindi nila pinangalanan. Hindi ko itinapon, sabi ni Luningning, at sa simpleng pangungusap na iyon ay tila may higit pa siyang ipinagtapat kaysa inaasahan niya. Nagkatinginan sila sa maikling sandali, at naramdaman niya ang kakaibang timpla ng hiya at ginhawa na tanging dumarating kapag may hindi pagkakaintindihan na hindi na kailangang halukayin pa para maitama. May taho sa kanto, sabi ni Ruben matapos ang ilang segundo. Bumabalik sa pinakaligtas na paksa. Baka gusto mo. Muntik siyang tumanggi dahil iyon ang mas maayos, mas walang komplikasyon, mas madaling ipaliwanag kahit kanino. Pero tumingin siya sa maliit na usbong ng sampagita. Sa bukas na gate na ngayon ay maayos na ang pintura, sa umagang hindi naman naiiba sa iba ngunit hindi naganap na dati. At may kung anong pagod sa loob niyang biglang ayaw nang laging mauna ang hiya kaysa sa totoo. Sige, sabi niya, pero ako ang magbabayad sa akin. Bahala ka. Lumabas sila ng hindi sabay na sabay, may kaunting pagitan, gaya ng marahil inaasahan ng mundo sa 2 taong gaya nila. Ngunit pagdating sa kanto, nang iniabot ng magtataho ang 2 baso at napagpalit pa ang sukli dahil mabagal ang mga kamay nitong nanginginig sa init ng lata, nagtawanan silang dalawa ng bahagya, at sa tawang iyon ay may napakaliit na bagay na nabuo hindi pa pangako, hindi pa pag-ibig na masasabing malakas at tiyak, kundi isang uri ng pahintulot na manatiling bukas ang isang pinto, kahit alam mong may mga matang magtatanong kung bakit ito binuksan sa edad na akala ng lahat ay para na lamang sa paghihintay. Paghihintay ang salitang pumasok sa isip ni Luningning pagka-uwi nila mula sa kanto, at marahil iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya agad ininom ang taho, kundi inilapag muna sa mesa at pinagmasdan ang manipis na usok na unti-unting nawawala, dahil may mga bagay na kapag masyado mong mabilis na inangkin ay para ring agad kumakapal ang anyo at nagiging mas mahirap itanggi sa sarili. Sa salamin ng bintana, nakita niya ang refleksyon ng sarili niyang may hawak na baso na tila hindi naman naiiba sa mga nakaraang umaga,
Ngunit sa ilalim ng karaniwang tagpong iyon ay may bahagyang pag-igting sa balikat at dibdib na hindi dulot ng kaba sa isang malinaw na pangyayari, kundi ng pag-asang masyado pang maaga upang pangalanan. Ang masama sa mga pag-asa sa ganitong edad ay hindi dahil ipinagbabawal na sila ng katawan o ng isip kundi dahil matagal ka nang naturuang maging maingat sa mga bagay na kayang ikasira ng tahimik mong ayos. Kapag bata, ang kahihiyan ay mabilis ding natatabunan ng susunod na araw. Kapag matanda, ang bawat pagkakamali o yaong mabilis tawaging pagkakamali ng iba ay nagdidikit sa pangalan mo ng mas mahaba, sapagkat iilan na lang ang bagong pangyayaring sasapaw rito. Naisip niya iyon habang kinakain ang taho, ng dahan-dahan, at sa bawat kutsarang inilalapit sa bibig, ay tila sinusubukan din niyang sukatin kung hanggang saan lamang dapat ang gaan ng naramdaman niya sa maikling pagtawa nila ni Ruben sa may kanto. Wala naman talagang nangyari. Isang umaga lang iyon, isang maliit na pahintulot lang, pero dahil walang nangyari, iyon ang lalong mapanganib. Ang mga bagay na malinaw na bawal ay kayang talikuran. Ang mga bagay na tila inosente ay doon kaunti-unting sinasama. Sa mga sumunod na araw, hindi sila naging biglang malapit at sa ganitong pagpipigil may kakaibang ginhawa. Walang nagyayang mamasyal. Walang nagbukas ng mga lihim na tila ba matagal nang nakaabang. Wala ring malalambing na salitang madaling marinig ng kapitbahay mula sa bukas na bintana. Sa halip ay bumalik lamang ang dati nilang padron, ngunit ngayon ay may bahagyang malinaw na kamalayan sa bawat kilos. Kapag inilalabas ni Luningning ang paso ng sampagita sa umaga para maarawan, nakikita niyang sumisilip si Ruben mula sa gate nitong bagong pintura at halos palaging nagtatanong kung nagbukas na ba ang usbong. Kapag si Ruben naman ay may pinapaarawang mga plato o nag-aayos ng tuyo sa bakuran, mapapansin niyang kusang gumagaan ang lakad ni Luningning papunta sa may pader na waring doon siya pinakamaraming dapat gawin. Ang mga simpleng pag-uusap nila tungkol sa panahon, presyo ng sibuyas, lakad ng tubig, o kung gaano katagal na natiling nakaparada ang tricycle sa tapat ni Aling Belen ay nanatiling ganoon kasimple sa tunog, ngunit may mga pahingang lumalalim at mga tinging bahagyang tumatagal bago umiwas. Kung may nakikinig mula sa labas, wala silang maririnig na dapat pag-usapan. Ngunit alam ni Luningning, at marahil alam din ni Ruben, na may kung anong bahagyang lumilihis sa tahimik na pagkakakilala nila sa isa't isa, at ang mismong kahinahunan nito ang lalong nagpapabigat. Isang hapon, habang nagwawalis siya ng mga tuyong dahon sa harap, lumapit si Aling Cora na may bitbit na basket ng gulay at huminto sa may pader. "Uy, ang ganda ng sampagita mo," sabi nito. "Regalo ba?" Napatingin si Luningning sa paso at saka sa mukha ng kapitbahay. Walang tuwirang mali siya sa tinig, ngunit sa edad at tagal nilang magkakakilala, marunong na ang mga babae sa barangay na magtimpla ng pagtatanong sa paraang pwedeng magkunwaring wala silang ibig sabihin kapag pinili mong hindi ito pansinin. "Dinala lang ni Ruben noong birthday ko," sagot niya, pinipili ang pinakasimpleng anyo ng katotohanan. "Ay, mabait si Ruben," sabi ni Aling Cora, saka ngumiti ng tipid, "buti may nakakaalala sa'yo rito." Ang mga anak, malayo na. Hindi alam ni Luningning kung bakit tila kumirot sa kanya ang sinabi, wala namang mali roon. Totoo rin namang malayo ang mga anak niya, pero may paraan ang ilang pangungusap na para bang binubuksan ang isang kuwartong matagal mo nang sinarhan. "Nakakaalala naman sila," sagot niya, marahan. "Busy lang." "Oo naman, ganoon talaga." Tumango si Aling Cora, pero mabuti pa rin na may kausap sa malapit. Hindi maganda ang sobrang tahimik, dito na bahagyang nag-iba ang tibok ng loob ni Luningning. Sapagkat ang pangungusap na iyon ay pwedeng marinig bilang malasakit, at pwede ring marinig bilang babalang may lambot, hindi na niya iyon pinalawig. Ngumiti lang siya, saka binalik ang atensyon sa walis, ngunit sa natitirang bahagi ng hapon, ay hindi na niya maibalik sa dati ang sarili. Nang dumungaw si Ruben paglaon mula sa kabila at nagtanong kung may nakita ba siyang naglalako ng isda kaninang umaga, sumagot siya ng maayos ngunit maikli. Napansin niya ang bahagyang paghinto ng lalaki bago ito tumango at bumalik sa bakuran. Muli, wala silang pinangalanan. Ngunit malinaw na may naantig, hindi iyon tampo, hindi rin eksaktong hiya, para iyong sabay na pag-atras ng dalawang taong pareho namang hindi sigurado kung may nilalapitan nga ba. Kinagabihan, matagal siyang nakaupo sa harap ng telebisyong nakabukas, ngunit halos hindi nakikinig. Nasa palabas ang tunog ng mga batang umuuwi sa probinsya, at mga inang umiiyak sa tuwa, iyong karaniwang melodramang madali niyang pinagtatawanan noon dahil masyadong halata ang gustong padamang lungkot. Ngunit ngayon ay tila lalo siyang nainis sa pagiging madali ng emosyon sa telebisyon. Sa tunay na buhay, hindi naman sumasabog ang damdamin sa isang eksena.
Nag-iipon iyon sa mga maliliit na bagay, sa sinabi ng kapitbahay na pwedeng wala lang, sa isang tanong na napansin mong hindi mo pa nasasagot, sa pag-ikli ng sagot mo sa isang taong hindi mo naman talaga gustong layuan. Naisip niya si Ruben sa kabila, marahil ay naghahapunan ng mag-isa, at bigla niyang naramdaman ang hindi maayos na kombinasyon ng pagnanais na kumatok, at ang pangangailangang patunayan sa sarili na hindi niya iyon kailangang gawin. Ang totoo, hindi si Ruben ang kinatatakutan niya sa mga gabing ganoon, hindi rin ang sasabihin ng mga tao lamang. Ang mas kinatatakutan niya ay ang sariling kakayahang masanay sa presensya nito. Sapagkat kapag nasanay ka, doon nagsisimula ang mga tahimik na paghihintay, at kapag hindi natupad, hindi mo pwedeng ipagdamdam ng buong buo dahil wala ka namang pinanghahawakang malinaw na pangako. Makalipas ang 2 araw, dumating ang unang mas malinaw na pahiwatig na hindi na lamang sila ang nakapapansin sa pagiging magaan ng pakikitungo nila sa isa't isa. Matapos ang misa sa umaga, habang naglalakad si Luningning palabas ng simbahan at tinutuklap sa dasal ang natirang bahagyang galit sa sarili, naabutan siya ni Aling Belen sa may pinto. Luningning, sabi nito, sumabay ka na kay Ruben, pareho naman kayong doon ang daan. Napakagaan ng pagkakasabi, tila praktikal lamang. Ngunit ang bahagyang pagtaas ng kilay nito at ang munting ngiti sa sulok ng bibig ay sapat para maramdaman ni Luningning ang pagsikip ng leeg niya. May dadaanan pa ako, sabi niya kahit wala naman. Naroon si Ruben sa ilang hakbang lang ang layo, tila narinig ang usapan ngunit piniling tumingin sa may puno ng akasya sa labas. Hindi niya alam kung nagpasalamat siya rito o lalong nahiya. Nagpaiwan siya sa may tindahan ng kandila at nagpanggap na may bibilhin pa. Pag-uwi niya, hindi siya direktang dumaan sa tapat ng bahay ni Ruben. Umikot pa siya sa kabilang eskinita na mas malayo, at habang naglalakad doon, ay may kakaibang pagkamuhi sa sarili na para bang siya mismo ang gumawa ng bagay, na sa kanya ring tingin ay wala namang tunay na kasalanan. Nang makauwi siya, naroon ang paso ng sampagita sa may bintana. May dalawa ng maliliit na puting bulaklak na bagong bukas. Napaupo siya sa tabi nito at matagal na tinitigan ang mga talulot. Maaaring katawa-tawa kung malalaman ng anak niya, ng mga kabarkada niya sa simbahan, o kahit ni Aling Cora, na ang 2 bulaklak na iyon ay sapat upang maramdaman niya ang isang uri ng panghihinayang. Hindi naman dahil sa lalaki lamang, kundi dahil tila sa edad na ito, ay pati ang tuwid na pag-uwi kasabay ng isang tao, ay kailangan pang timbangin sa reputasyong matagal mo nang pinagbantayan. Sa hapon ding iyon, may mahinang katok sa gate, hindi niya alam kung aasa siyang si Ruben iyon o hindi. Nang sumilip siya, si Ruben nga, may hawak na maliit na plastik ng pandesal. Napadami ang bili, sabi nito, kung gusto mo lang, kinuha ni Luningning ang supot, salamat. Pareho silang nakatayo. May isang hakbang na layo sa gate na hindi niya lubos na binuksan. Ayos ka lang ba? Tanong ni Ruben pagkatapos ng ilang sandali. Hindi iyon tanong ng taong usisero. Mas masahol pa nga marahil dahil simple ito, at sa sobrang simple ay mahirap tusuhan o takasan. Bakit? Wala lang, parang pagod ka kanina. Alam niyang hindi ang pagod sa misa ang tinutukoy nito. Nais sana niyang sabihing hindi iyon tungkol sa kanya, na minsan ang tao ay pagod lang sa bigat ng pagiging nakikita. Ngunit hindi niya alam kung paano iyon sasabihin nang hindi masyadong maraming inaamin. Mainit lang, sagot niya sa huli. Tumango si Ruben, ngunit hindi agad umalis. Kung may nasabi si Belen o iba pa, napatigil ito, sa kabahagyang napangiti, na may halong hiya. Hayaan mo na. Sa puntong iyon niya napagtantong hindi pala niya gustong si Ruben ang magpakaunawa para sa kanya. May kirot sa dibdib niya na hindi niya inaasahan. Hindi naman kita iniiwasan, sabi niya, mas mabilis kaysa sa plano niya. Napatingin si Ruben sa kanya, wala sa mga mata nitong tuwa, ngunit mayroong iyong pagluwag na parang matagal nang nakapirmi ang hinga. Hindi ko sinabi, pero iyan ang iisipin mo. Hindi ko rin iniisip na kailangan mo akong paliwanagan sa lahat. Minsan, ang mahinahong sagot ay mas nakapapasok kaysa isang puna. Naramdaman ni Luningning ang hiya na may halong inis, hindi sa lalaki kundi sa paraang muli siyang nauna sa sariling pagkatakot. Pasensya na, sabi niya. Hindi ko lang alam minsan kung paano aayusin ang mga bagay bago pa sila maging mali sa paningin ng iba. Tahimik si Ruben. May dumaang tricycle sa kalsada at ilang batang tumakbo kasunod, ngunit sa pagitan nila ay tila naging napakalinaw ng himpapawid. Hindi ko rin alam, sabi nito sa wakas. Matagal na akong hindi nag-aayos ng mga ganitong bagay. Hindi malinaw kung ano ang tinutukoy nito ang tsismis, ang loob, ang sarili, o silang dalawa kung meron nga bang sila na dapat isipin.
Ngunit sa unang pagkakataon ay hindi na lamang mga simpleng paksa ang namagitan sa kanila. Hindi pa rin iyon pag-amin. Hindi rin sapat para tawaging pagsisimula. Ngunit alam ni Luningning na may bagay nang lumampas sa dating hangganan, at sa halip na guminhawa siya, lalo siyang kinabahan, sapagkat mas madaling huminga sa loob ng mga bagay na pwedeng itanggi. Nang sumunod na linggo, dumating si Delia, ang panganay ni Ruben. Dala ang 2 supot ng groceries at isang anyo ng pag-aasikaso, na agad nakikilala ni Luningning sa lahat ng anak na bihirang makadalaw, ngunit gustong bumawi sa loob ng 2 araw. Hindi niya ito nakikita ng madalas noon, ngunit kilala na niya sa mukha at tindig, malinis manamit, mabilis magsalita, marunong umiti ng magalang sa kapitbahay, ngunit palaging tila may isip na hinahabol sa ibang lugar. Mula sa bintana niya ay narinig niyang tinatawag nito ang ama sa mas mataas na boses kaysa kinakailangan. Hindi naman dahil bastos, kundi dahil sanay marahil itong siya ang nag-aasikaso, at siya rin ang mas sinusunod. Sa hapon ay nagkita sila sa may gate. Tita Luningning, bati ni Delia, kumusta po? Mabuti naman, Hija. Salamat daw po sa mga ulam na pinadadala niyo minsan kay Papa. Biglang naging mainit ang tenga ni Luningning, sa paraang halos ikinagalit niya. Wala iyon. Kapitbahay lang. Oo nga po. Ngumiti si Delia, ngunit may kung anong uri ng pagsukat sa mata nito na agad nakapa ni Luningning. Hindi iyon lantad na panghuhusga. Higit iyong pag-aayos ng impormasyon sa loob ng isip, ang tahimik na paglalagay ng ilang piraso sa tamang kahon. Mabuti rin pong may nakakausap siya rito, masyadong tahimik kapag mag-isa. Muli, isang pangungusap na pwedeng malasakit at pwede ring paunang pagtatakda ng hangganan. Tahimik naman talaga rito, sagot ni Luningning. Sanayan na lang. Oo nga po. Nawala ang ngiti ng kaunti, pero minsan kasi, kapag tumatanda, mas madaling ma-misunderstand ang mga bagay, lalo na sa mga probinsya. Hindi siya nakasagot agad. Hindi dahil wala siyang maisip, kundi dahil alam niyang anumang sagot ang piliin niya, ay para na rin niyang inamin na may dapat ipagtanggol. Marami talagang mahilig magsalita, sabi niya sa wakas, pero hindi naman tayo mabubuhay para sa dila ng iba. Pagkasabi niya noon ay sa kanya lamang naramdaman kung gaano kahina ang tunog nito kahit totoo. Dahil kung lubos niya iyong pinaniniwalaan, bakit siya mismo ang unang umiiwas? Napangiti si Delia, magalang pa rin, ngunit hindi na nito pinalawig. Nagpaalam ito at bumalik sa loob ng bahay. Nang gabing iyon, hindi lumabas si Ruben sa tapat. Kinabukasan ay naroon ito sa bakuran, ngunit hindi sila nag-usap maliban sa maikling kamustahan, na halos puro kilos lang. Hindi man tuwiran, ramdam ni Luningning ang biglang pagdami ng mata sa paligid. Hindi dahil naglabasan ang mga tao, kundi dahil ang ideya na may mga taong nag-iisip tungkol sa kanila ay sapat na para maramdaman ang bawat bintana bilang posibilidad. Sinubukan niyang maging abala. Naglinis siya ng kabinet na matagal nang dapat ayusin. Pinaghiwa-hiwalay ang mga lumang kumot. Tiningnan ang mga lumang resibo ni Ernesto na matagal na niyang itinatabi na para bang may kailangang patunayan sa mga papel. Ngunit hindi mawala sa isip niya ang maikling pangungusap ni Delia, madaling ma-misunderstand ang mga bagay. Totoo iyon. Ngunit sa ilang pagkakataon, napapansin niyang ginagamit din ng mga anak ang salitang misunderstand para patahimikin ang anumang hindi kasya sa larawan ng mga magulang na gusto nilang panatilihin. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang tanggapin iyon bilang bahagi ng pagiging ina. May ilang bersyon ka ng sarili mo na unti-unting napapasakamay ng mga anak at hindi mo na lubos mababawi. Ngunit ngayon niya mas malinaw na naramdaman kung gaano kalayo ang kaibhan ng pagmamalasakit at pamamahala. Pagkalipas ng 2 araw, umalis si Delia. Hindi nagtagal, bumalik si Ruben sa dating padron ng umaga at hapon, ngunit hindi agad bumalik ang gaan sa pagitan nila. Ang mga tanong tungkol sa panahon ay naging mas maingat. Ang mga maliliit na alok, isang pirasong saging, kaunting sabaw, isang bilin sa palengke ay may maikling pag-aalangan bago ibigay o tanggapin. Sa isang banda, parang gumanda nga ang pag-iwas dahil wala nang pwedeng mapuna. Sa kabilang banda, mas lalong luminaw kung gaano kalaki ang nawala ng humina ang loob nila. Isang hapon, habang pinipitas ni Luningning ang tuyong dahon ng sampagita, tinawag siya ni Ruben mula sa may pader. Luningning, bihira nitong banggitin ang pangalan niya ng walang kasunod na puo, o aling. At sa simpleng pagdagundong ng pangalan mula sa mababang tinig nito, ay may kung anong tumigil sa loob niya. May pupuntahan ka ba bukas? Wala naman yata. May senior fellowship sa parish hall. Sabi ni Father, baka gusto naming mga balo at balo ring pumunta. May konting salu-salo raw. Karaniwan, tatawanan niya ang ganitong paanyaya.
Marami na siyang nadaluhang gawaing simbahan na kunwari para sa pagninilay, ngunit nauuwi rin sa pag-uusapan kung sinong anak ang hindi na nagsisimba at kung sinong apo ang maagang nabuntis. Ngunit may bahagyang kakaiba sa paraan ng pagtatanong ni Ruben, na tila hindi naman ito sabik ngunit nais ding malaman kung magkakasabay silang haharap sa lugar na posibleng mas maraming mata kaysa karaniwan. Pupunta ka? Tanong niya. Hindi ko pa alam, sagot nito. Ayoko rin sana. Pero baka mabuti ring lumabas ng hindi parang nagtatago. Ang huling bahagi ng sinabi nito ay marahan lamang, halos parang sa sarili. Naramdaman ni Luningning ang mahinang pagkalas ng isang bagay sa loob niya. Hindi pa rin niya masabi kung ano iyon, hiya ba, awa, o ang pagnanais na huwag hayaang ang unang malinaw na kilos nilang lumabas sa parehong espasyo ay maging anyo ng pag-urong. Sige, sabi niya bago pa mahaba ang pag-iisip, pupunta ako. Hindi sila sabay na dumating kinabukasan. Maaga si Luningning at umupo, malapit sa bandang gilid ng parish hall, sa lugar na madali siyang makakaalis kung sakaling magsawa. Nang pumasok si Ruben makalipas ang ilang minuto, may dala itong payong at sariling hiya, at sa isang sandali ay kapwa sila parang mga bagitong hindi sigurado kung saan ilalagay ang mga kamay. Ngunit dahil walang bakanting upuan, maliban sa tabi niya at sa pinakalikod na tabing estorbo sa speaker, doon ito umupo. Sa unay maayos naman ang lahat, may panalangin, may kaunting awit, may maikling talk tungkol sa pagharap sa pag-iisa, na may mabubuting intensyon, ngunit masyadong mabilis sa mga linyang, hindi pa huli ang lahat, at bukas pa rin ang puso ng Diyos sa panibagong yugto. Napansin ni Luningning ang bahagyang pagtigas ng panga ni Ruben sa bawat ganitong pangungusap, at marahil ganoon din siya. Sapagkat kung may mga bagay man na mahirap sa pagdating ng posibilidad sa kanilang edad, ito ay ang bilis ng ibang tao na bigyan iyon ng tamang pamagat. Hindi naman laging panibagong yugto ang kailangan ng tao, kung minsan ay simpleng presensya lang na hindi ginagawang proyekto ng paghilom. Sa gitna ng salo-salo pagkatapos ng programa, habang kumukuha siya ng pansit sa paper plate, narinig niya ang dalawang babaeng nasa likod niya, na hindi yata alam na abot pa ng pandinig niya ang boses nila. Iyong dalawa raw, madalas mag-usap sa tapat, sabi ng isa. Sino? Si Luningning at si Ruben. Sumunod ang mahinang tawa ng kasama, di mabuti. Kaysa naman mabulok mag-isa. Hindi masama ang salita kung tutuusin, ngunit may ganoong uri ng kabaitan sa mga tao na parang ipinagkakaloob ang pahintulot mula sa taas. Para bang ang kaligayahan ng iba ay dapat dumaan muna sa panlasa nila. Hindi lumingon si Luningning. Ngunit nang mapansin niyang lumapit si Ruben sa mesa ng tubig at tila narinig ding marahil ang ilan sa mga sinabi, bigla siyang nakaramdam ng pagnanais na umalis. Uuwi na ako, sabi niya nang makabalik ito sa tabi niya. Bakit? Maaga pa, marami pa akong gagawin. Tiningnan siya ni Ruben, saka ang mga tao sa paligid, saka muli siya. Sasamahan na kita. Huwag na. Muli, mas mabilis kaysa sa nais niya ang dating ng pagtanggi. Nakita niyang may munting pag-atras sa mukha nito, halos hindi ka pansini-pansin kung hindi mo kilala ang anyo ng isang taong sanay hindi mang-abala. Sige, sabi ni Ruben, mag-ingat. Umalis siya ng mag-isa. At sa bawat hakbang pauwi ay lalong bumibigat ang paper plate na hawak niya na hindi naman niya ginalaw ang laman. Pagdating sa bahay, inilapag niya ito sa mesa, at saka umiyak ng tahimik sa kusina, hindi nang matagal at hindi rin marahas, kundi yaong luha ng pagod na dulot hindi ng isang malaking sugat kundi ng sunod-sunod na maliliit na hiwa. Hindi niya lubos matukoy kung kanino siya may tampo, sa mga babaeng nasa likod niya sa pila. Sa mga anak na palaging umaalalay ngunit parang nakahandang magtakda, kay Ruben, dahil ang presensya nito ay nagpaparamdam sa kanya ng mga bagay na mas payapang hindi na muling maramdaman. O sa sarili niya, dahil kahit alam niyang walang kasalanan sa simpleng pagnanais na may makasabay sa tahimik na hapon, patuloy pa rin siyang kumikilos na para bang may dapat pagbayaran. Kinagabihan, may kumatok sa gate, hindi niya agad binuksan. Nang kumatok muli, doon lamang siya lumabas, si Ruben iyon. Walang dala, hawak lang ang sariling salamin sa isang kamay. Pasensya na, sabi nito pagkakita sa mukha niya. Mukhang hindi ito tamang oras. Anong kailangan mo? Tanong niya, at narinig niya mismo ang tigas sa boses. Wala naman. Gusto ko lang malaman kung maayos ka. Maayos ako. Tumango si Ruben, ngunit hindi umalis agad. Kung dahil doon sa narinig natin kanina, hindi lang naman dahil doon. Napahinto ito. Alam ko, sabi niya, humihinga ng mababaw. Iyon nga ang problema. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang dapat kong ikagalit. Tahimik si Ruben,
Ang ilaw mula sa loob ng bahay nito ay mahina lamang at mula sa kabilang bakuran ay may tunog ng pinggan. Hindi kita gustong pahirapan, sabi nito. Wala ka namang ginagawa. Meron siguro, kung nahihirapan ka. Sa puntong ito ay napailing si Luningning, at halos natawa siya sa pait. Tingnan mo nga tayo. Wala pa namang nangyayari, para na tayong may ipinagtatanggol. Baka ganoon talaga kapag matagal nang walang gustong ipagtanggol. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang sagot na iyon kay Ruben, ngunit totoo itong tumama. Sa mahabang panahon ng pagiging mag-asawa, pagiging ina, pagiging byuda, marami siyang ipinagtanggol bahay, katahimikan, pagkakakilanlan, tiwala ng anak, alaala ng yumao. Baka nga matagal nang walang puwang para sa isang bagay na para sa sarili lamang, at kung mayroon man ngayon, bakit tila kinakabahan siya rito na para bang mali dahil hindi na ito kasama sa inaasahang gawain ng isang babaeng tulad niya. Ruben, sabi niya ng mahina, at sa unang pagkakataon ay hindi iyon, Mang Ruben, hindi rin kayo, hindi ko alam kung kaya ko ito. Ano ang ito? Gusto niyang sumagot ng malinaw. Gusto niyang sabihin ang pagtanggap na may taong mahalaga muli ang presensya sa araw-araw. Gusto niyang sabihin ang pagpayag na makita siya hindi lamang bilang ina o byuda kundi bilang taong may sariling gutom sa pakikipagkapwa. Gusto niyang sabihin ang posibilidad na tawanan sila, kaawaan, o bantayan ng mga anak na para bang nawalan sila ng isip sa katandaan. Ngunit sa huli ay nasabi lang niya, itong hindi na ako sanay. Nakatayo si Ruben sa labas ng gate, at sa simpleng tagpong iyon ay bigla niyang nakita ang buong kalungkutan ng dalawang taong hindi naman naghahabol sa huling pagkakataon sa melodramatikong paraan, kundi sinusubukan lamang unawain kung may puwang pa ba sa nalalabing bahagi ng buhay para sa isang uri ng paglapit na hindi na nila inaasahan. Hindi rin ako sanay, sagot ni Ruben, pero hindi naman siguro kailangang sanay agad. Maaaring ibang araw, ibang panahon, mas lalong paiiralin ni Luningning ang hiya at sasabihing tama na muna, na huwag muna silang masyadong mag-usap, na mas mabuting ibalik sa dati. Ngunit marahil dahil pagod na siya sa buong linggong pag-urong, o dahil mas malinaw na ngayon na ang totoong kabigatan ay hindi dulot ng pagkakamali kundi ng patuloy na pag-arte na wala siyang nais iligtas mula sa pagkatuyo, binuksan niya ng kaunti pa ang gate. Pasok ka, sabi niya. Saglit lang. Pumasok si Ruben, at umupo sila sa terasa na wala ni kape ni merienda, tanging gabing medyo malamig at ilaw mula sa kusina. Doon, sa wakas, napag-usapan nila ang ilang bagay na matagal nang umiinog sa paligid nila, ngunit hindi mabitawan ng tuwiran. Hindi pa rin sila naging madaldal, hindi rin nila binalikan ang mga lumang kwento ng mga yumao nilang asawa sa paraang parang humihingi ng pahintulot mula sa alaala. Sa halip, ang napag-usapan nila ay mas payak at marahil dahil dito ay mas totoo. Sinabi ni Ruben na ayaw niyang magmukhang katawa-tawa sa mga anak, lalo na't sanay ang mga ito na tahimik at maayos lang siyang nandirito. Laging handang tumanggap ng dalaw pero hindi gumagawa ng mga pasyang maaaring mga ilangan ng paliwanag. Sinabi ni Luningning na hindi naman niya hinahanap ang romansa. At halos nahiya siya sa salitang iyon dahil parang masyadong makintab at bata para sa anumang mayroon sila. Ngunit aminado rin siyang may pagbabago sa pakiramdam ng hapon kapag alam niyang may kakausap sa kanya nang hindi dahil kailangan nitong may ipagawa o may sakit siya. Minsan, sabi niya, tinitingnan ang paso ng sampagita, parang ang hirap amining hindi lang pala apo o anak ang hinahanap mong presensiya. Parang bawal na humiling ng higit doon. Matagal na hindi sumagot si Ruben. Nang magsalita ito, mababa ang boses. Hindi naman siguro higit, iba lang. Ang iba lang na iyon ay sapat upang maramdaman niyang may bahagyang nalinawan sa loob niya. Hindi dahil nasolusyonan ang anuman. Sa katunayan, lalo pang ang naging totoo ang bigat ng mga susunod na araw. Ngunit may ginhawang dala ang pakikinig mula sa taong hindi tinatangka gawing simple ang nararamdaman mo. Hindi niya napansing lumalim na pala ang gabi hanggang sa narinig niya ang pagring ng cellphone niya sa loob. Si Maricel ang tumatawag, magkasabay silang natahimik. Naroon na naman ang panibagong pagitang hindi sa gitna nilang dalawa, kundi sa pagitan ng anumang unti-unting nabubuo at ng mga matang may karapatang manghimasok dahil nagmumula sa pagmamahal. Sasagutin ko, sabi niya. Tumango si Ruben at tumayo, uuwi na ako. Ruben, lumingon ito. Salamat. Hindi niya alam kung para saan ang salamat na iyon sa pagpunta, sa pakikinig, sa hindi pagpuwersa, sa hindi pag-urong ng tuluyan, o sa pagdadala sa kanya sa puntong hindi na sapat ang pagkunwari. Marahil sa lahat, bahagyang ngumiti si Ruben, good night. Nang masara ang gate, sa kanya sinagot ang tawag ni Maricel. Nasa speaker ang boses ng anak niya, may pagod, may pagmamadali,
at gaya ng dati ay may malinaw na plano kung ano ang dapat gawin ng ina. Ngunit sa gabing iyon, habang sumasagot si Luningning ng oo at sige sa ilang paalala tungkol sa gamot at bubong na dapat ipaayos, may maliit na bahagi sa loob niya na hindi na kasing daling pasunurin. Hindi dahil suwel siya. Hindi rin dahil may matapang na balak na siyang ipahayag. Mas payak at mas mahirap iyon, naramdaman niyang hindi na siya lubos na kontento sa bersyong ligtas ng sarili na matagal niyang inialay sa iba. Sa mga sumunod na araw, hindi sila naging mas lantad ni Ruben. Kung tutuusin ay mas lalo pa silang naging maingat, ngunit may pagbabago sa paraan ng pag-iwas nila, hindi na iyon pagtalikod, kundi paglalakad ng may alam sa isa't isa. May mga hapon na hindi sila nag-uusap ng matagal, ngunit sapat na ang isang tanong tungkol sa nilagang saging o sa lagay ng panahon upang hindi na tuluyang bumigat ang araw. May mga umagang pareho silang abala ngunit kapag nagkataong magkasabay sa gate, hindi na agad nilalamon ng hiya ang simpleng ngiti. Isang beses, nang masira ang gripo sa kusina niya, kusang nagdala si Ruben ng Teflon tape at wrench, at sa halip na tumanggi si Luningning dahil baka mapuna, hinayaan niya itong ayusin, habang siya na may nakatayo sa tabi, hawak ang timba, para bang may tahimik na kasunduang hindi na sila laging kailangang ipagtanggol ang presensya ng isa't isa sa sarili bago pa sa iba. Ngunit ang mga anak at kapitbahay ay nanatiling nariyan, gaya ng ulan sa tag-ulan na hindi mo naman mapipigil kahit maghanda ka pa ng maraming timba. Minsan ay nag-message si Maricel ng gabi, "Ma, sabi ni Tita Cora nakita raw kayong galing simbahan ni Mang Ruben noong isang araw." Hindi naman galit ang mensahe, wala ring tahasang pagbabawal, ngunit nandoon ang banayad na paghihigpit, ang paalalang may mga matang nakaugnay sa bawat kilos niya. Matagal bago siya sumagot. Sa nakaraan, marahil ay magpapaliwanag siya agad, sasabihing nagkataon lang, may dala lang, sabay lang ang lakad, wala iyong ibig sabihin. Ngunit sa gabing iyon, tumingin siya sa paso ng sampagita, na mas marami ng bulaklak kaysa dati, saka sa katahimikan ng sala na hindi na lubos na hungkag, at nag-type siya ng mabagal, oo, nagkasabay. Kapitbahay ko siya, matagal bago dumating ang sagot ng anak. Nang dumating, maikli lang, ingat ka lagi, ma. Hindi niya alam kung iyon ba ay pag-atras o pansamantalang pagpapaliban ng usapan. Ngunit sa unang pagkakataon ay may kaunting paggalang siya sa sarili, dahil hindi niya tinakasan ang katotohanan sa anyong mas maliit kaysa nararapat, hindi pa rin siya handa sa mas malalaking pahayag. Hindi pa niya kayang sabihin kay Maricel na ang mga hapon niya ngayon ay may anyo na hindi na niya gustong itangging mahalaga. Hindi pa rin niya alam kung paano ito haharapin kapag tuluyang tinutulan. Ngunit may ilang pagbabago na hindi na yata kayang ibalik sa dating sisidlan. Isang umaga, habang nag-aalis siya ng tuyong dahon sa sampagita, narinig niya si Ruben na tumatawag mula sa kabila. Luningning, oo, pupunta ako sa palengke mamaya. May ipapabili ka ba? Karaniwan lang ang tanong. Isa sa daan-daang maliliit na tanong na maaaring itanong ng magkapitbahay sa probinsya. Ngunit nang iangat niya ang ulo at makita ang mukha nitong naghihintay, wala roon ang kabigatang dati nilang magkasabay na dinadala na para bang lagi silang may kasalanan. Nariyan pa rin ang hiya, oo, at ang pag-iingat, at ang hindi tiyak na mga araw sa unahan. Ngunit may bahagyang tibay na rin sa paraan ng pagkakatayo ni Ruben. At sa sarili niyang paghinga, wala, sabi niya, saka tumigil. Pero kung may makita kang magandang isda, pakikuha na rin ako. Tumango si Ruben, sige. Hindi sila ngumiti ng malaki. Hindi rin iyon kailangan. Sa maliit na pasyang iyon ay may kung anong napagkasunduan na hindi pa rin lubos na malinaw ngunit totoo, na sa gitna ng lahat ng bantay na mata, sa gitna ng mga anak na nag-aalaga ngunit nahihirapang unawain. Sa gitna ng mga kapitbahay na kayang gawing tsismis ang pinakaordinaryong pagdamay, maaari pa ring may mabuo sa pagitan ng dalawang taong matagal nang inisip na tapos na ang bahagi ng buhay na pwedeng magbago, at ang mismong kabagalan ng pagbabagong iyon ang dahilan kung bakit hindi na ito madaling ikaila. Hindi iyon madaling ikaila. Sa mga araw na sumunod, mas naging malinaw kay Luningning na ang pinakamahirap dalhin ay hindi naman ang mismong paglapit nila ni Ruben, kundi ang paraan ng pagbabago nito sa pagtingin niya sa sarili. Sa mahabang panahon, sanay siyang mabuhay sa paraang hindi humihingi ng bagong pangalan. May mga papel na ibinibigay ang buhay sa babae, at kapag naisusuot mo ng matagal, dumarating ang puntong pati ang balat sa ilalim ay tila humuhubog ayon sa tabas ng telang iyon. Asawa noon, saka ina, sa kabalo na maayos ang reputasyon at hindi binibigyan ng dahilan ang iba upang mag-usap ng mahaba sa tapat ng gate. Hindi naman niya kinasuklaman ang mga papel na iyon. Marami sa mga iyon ang siya ring bumuo sa kanya.
Ngunit nang magsimulang maging bahagi ng araw niya ang tanong kung dumaan na ba si Ruben sa palengke, o kung bubukas na ba ngayong gabi ang mas maraming bulaklak ng sampagita. O kung may magsasabi ba sa kabila ng pader tungkol sa ulan nang hindi iyon naging mabigat, sa kanya lang napansin na ang tahimik na ayos na matagal niyang iningatan ay may kasama ring uri ng pagkamanhid na hindi niya namalayang tinanggap na bilang kapalit ng kapanatagan. Hindi siya naging masayahing bigla, hindi rin sila naging parang mga binatilyot dalagang natutong lumakad ng may lihim sa dibdib. Lalong hindi. Ang mga pagbabago ay nanatiling maliit sa paningin ng iba-isang supot ng okra na ibinili ni Ruben dahil mas mura sa hapon, isang paalala ni Luningning na ilagay sa loob ang sinampay dahil uulan, isang basong salabat na ipinadadala sa kabila kapag malamig ang umaga. Ngunit sa loob niya, ang bawat maliit na kilos ay parang unti-unting kumakalas sa lumang takot na lagi na lamang unahan ang sarili sa pag-urong. Hindi siya palaging nagtatagumpay. May mga araw pa ring bigla siyang magiging maigsi ang sagot kapag naroon si Aling Belen sa tapat o kapag may video case sa kanto at mas maraming tao ang gising sa paligid. May mga umaga ring maririnig niya ang gate ni Ruben, ngunit pipiliin niyang huwag agad sumilip sa bintana. Para bang may bahagyang paggalang pa rin siyang inutang sa lumang bersyon ng sarili na hindi dapat masyadong malinaw ang pagtingin sa isang tao. Ngunit sa lahat ng pag-iingat na ito ay may unti-unti ring pagod. Hindi na siya pagod sa usapan ng tao. Matagal na niyang alam na ang barangay ay parang dagat sa amihan. Kahit gaano mo pa gustong tumigil ang alon, may darating at darating pa ring buntong bugso ng dila at hula. Ang totoong pagod ay nanggagaling sa paulit-ulit na pag-aayos ng mukha para hindi masyadong makita ang ginhawang dulot ng presensya ni Ruben. Minsan, naisip niyang baka iyon ang pinakamasakit na anyo ng pagtanda sa kanila, hindi iyong panghihina ng katawan, kundi ang pagiging eksperto sa pagsupil ng mga bagay na may kakayahang magpasaya sa iyo dahil natutuhan mong mas ligtas ang hindi maging malinaw. Isang umaga, habang nagtatabas siya ng mga tuyong sanga ng gumamela sa gilid ng bahay, dumating si Maricel nang walang pasabi. Nakasando lamang si Luningning noon at may tuwalya sa balikat, at gaya ng dati ay may bahagyang hiya siyang nadama sa pagiging naabutan ng anak sa gitna ng ordinaryong gawain, na para bang ang pagiging ina ay laging dapat handa at maayos kahit sa sarili nitong bakuran. Ma, sabi ni Maricel habang ibinababa ang dalawang paper bag ng groceries sa mesa. Hindi ka man lang nag-text na maglilinis ka ngayon. Sumakit na naman siguro likod mo mamaya. Hindi naman mabigat ito, sagot niya. Maaga ka yata. May meeting kami sa branch sa bayan, dinaanan na kita. Muli, gaya ng bawat pagbisita ni Maricel, dumating sa bahay ang sabay na aliw at pag-igting. Mahal siya ng anak niya, alam niyang iyon ang pinakapayak na katotohanan. Ngunit may paraan si Maricel na pumasok sa tahanan, at agad maramdaman ni Luningning na parang may bahagyang inspeksyong magaganap, hindi lantad, hindi mayabang, ngunit punong pagmamalasakit na nakasanayang may kasamang tahimik na pamamahala. Habang inilalabas ni Maricel ang gatas, bitamina, at kung ano-ano pang baka maubusan na tila lagi nitong iniisip, napansin niya ang paso ng sampagita sa may bintana. Lumago sabi ng anak, galing kay Mang Ruben pa rin ba iyan? Hindi naman matalim ang tanong, sa katunayan, parang kaswal lamang. Ngunit dahil matagal nang sanay si Luningning sa ganitong mga himig, agad niyang naramdaman ang pangalawang pakahulugan sa ilalim. Oh, sagot niya, maayos naman ang tubo. Maganda nga, sandaling tumahimik si Maricel habang inaayos ang lata ng biskwit sa stand. Madalas pa rin ba kayong nagkakausap? Sa tanong na iyon niya lubos na naunawaan na hindi sapat ang maikling sagot na ipinadala niya noon sa text. Ang mga anak, kapag may bagay nang pumapasok sa kanilang isip tungkol sa magulang, hindi iyon basta pinakakawalan ng isang ingat ka lagi. Humahanap iyon ng susunod na anyo, ng mas tahimik na pagkakataon, ng pagbubukas na maaari pang magkunwaring simpleng pagtatanong. Magkapit-bahay tayo, sabi ni Luningning. Natural lang naman. Hindi ko naman sinabing hindi. Umupo si Maricel sa silya at tiningnan siya ng hindi tuwiran. Pero gusto ko lang maintindihan. Ano ang gusto mong intindihin? Alam niyang maaaring umiwas pa siya. Maaari niyang gawing biro, maaari niyang sabihin ang tungkol sa gripo, sa paminsang pabili sa palengke, sa simpleng pag-uusap sa hapon. Ngunit may kung anong bahagyang tigas ang tumubo sa dibdib niya. Pagod na siyang laging magpaliit ng katotohanan, bago pa ito masilip ng iba, huminga si Maricel. Saka nagsalita ng may pag-aalangan, Ma, huwag kang magagalit, pero napapansin ko kasing may sinasabi na ang ibang tao. Hindi naman siguro masama, pero alam mo naman dito. Mabilis lumaki ang maliit na bagay. At ano ba iyong maliit na bagay?
Tanong ni Luningning, marahan ngunit hindi malambot. Iyong pagiging malapit nyo, hindi agad siya sumagot. Ang salitang malapit ay biglang naging mas malaki sa kusina kaysa sa inaasahan niya. Hindi iyon may relasyon, hindi may kakaiba, hindi nakakahiya. Ngunit sapat na iyon upang ramdamin niyang may kailangan na naman siyang ilagay sa tamang layo para hindi mabigyan ng maling hugis ng iba. Mabait siya, sabi niya, at mabait din ako sa kanya. Pareho kaming mag-isa rito. Alam ko naman. Kung alam mo, bakit para kang may inaayos? Napatingin sa kanya si Maricel. May mabilis na sakit sa mukha nito. Iyong sakit ng anak na gustong maniwalang ang intensyon niya ay purong pag-aalaga, at marahil iyon nga sa tingin nito. Hindi ko inaayos ma, nag-aalala lang ako. Sa alin? Sa sasabihin ng tao, o sa desisyong baka hindi mo magustuhan kung sakali. Ang bahagyang tumaas ang boses ni Maricel, hindi sa galit kundi sa pagkagulat, anong desisyon? Wala naman akong sinasabing ganoon, pero iyan ang gustong mong itanong. Natahimik ang kusina. Naroon ang tunog ng tricycle sa labas, ang pagaspas ng kurtina, ang kalansing ng kutsyarang nakalimutang iligpit sa lababo. Sa katahimikang iyon, naisip ni Luningning na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit matagal niyang iniiwasan ang tahasang usapan. Kapag pinangalanan mo na ang isang posibilidad, kahit para lang itanggi, nagkakaroon na ito ng bigat sa pagitan ninyo. Ngunit naroon na sila ngayon. Hindi na sapat ang pag-arte na puro kapitbahay lamang ang lahat kung ang pangamba ng anak ay umiikot na sa kung anong maaaring susunod. Ma, sabi ni Maricel sa wakas, mas mahina na. Hindi kita pinagbabawalan. Hindi naman ako sino para gawin iyon, pero gusto ko lang malaman mo na hindi lahat ng tao mabuti ang tingin sa ganyan. Sa alin? Muli, ang tanong ay hindi, dahil hindi niya alam. Mas gusto niya lamang marinig mula sa sariling bibig ng anak kung gaano kalaki o kaliit ang bagay na kinatatakutan nito. Sa mga matanda na parang biglang, hindi natuloy ni Maricel ang pangungusap. Namula ang bahagya nitong pisngi, at bigla, sa gitna ng inis niya, nakaramdam si Luningning ng awa. Sapagkat nakita niya kung gaano rin kahirap para sa anak, nabigkasin ang isang ideyang hindi kasya sa hulma ng ina, na matagal nitong kinalakhan, na parang biglang ano. Tanong niya, ngunit hindi na iyon pandurog, halos pagod na lamang. Na parang naghahanap pa ng tumigil si Maricel, saka tumingin sa paso ng sampagita sa may bintana. Hindi ko rin alam kung paano sasabihin. Doon siya tinamaan, hindi ng galit, kundi ng malinaw na pagkaunawa. Ang hindi maipangalan ng anak niya ay siya ring matagal na hindi maipangalan ng sarili niya. Hindi kahibangan, hindi pag-ibig, sa paraang ipinapalabas sa pelikula, hindi pakikipagrelasyon, sa wikang gusto ng mas batang tao. Isang uri lamang ng paglapit na may dangal. May hiya, may pangangailangan, at may posibilidad na hindi maipaliwanag ng hindi agad nagmumukhang katawa-tawa sa paningin ng iba. Maricel, sabi niya ng mahinahon, hindi ko hinihingi sa'yo na gustuhin mo ito. Hindi ko rin naman sinasabing may dapat kang tanggapin agad, pero sana huwag mo akong tingnan na parang wala na akong alam sa sarili ko. Hindi kita ganoon tinitingnan, minsan ganoon ang dating. Umupo si Luningning sa tapat ng anak niya. Hindi na siya nagtangkang magmukhang abala. Buong buhay ko, alam mo kung ano ang ginawa ko, nag-adjust, sa lola mo noon, sa tatay mo, sa inyo. Hindi ko naman ikinabiter iyon. Bahagi iyon ng buhay. Pero huwag mo namang isipin na dahil matanda na ako. Ang natitira na lang sa akin ay maging maingat para hindi mapag-usapan. Hindi agad sumagot si Maricel, nakatingin lang ito sa mga kamay niyang magkapatong sa mesa. Maya-maya, sinabi nito, ayoko lang masaktan ka. Napangiti si Luningning ng kaunti, hindi dahil natuwa siya, kundi dahil iyon ang laging pinakamatibay na depensa ng mga taong mahal ka at natatakot sa mga desisyong hindi nila kayang kontrolin. At ano ang mas nakakasakit, tanong niya. Ang mapag-usapan o ang mabuhay ng para laging iwas sa posibilidad, hindi alam ni Maricel ang isasagot, nakita niya iyon. Sa unang pagkakataon mula nang magsimulang mabuo ang usapang ito, hindi niya naramdaman ang pangangailangang manalo. Ang gusto lamang niya ay hindi na lubos maikubli ang sarili. Nang matapos ang pag-uusap, wala namang tunay na resolusyon. Hindi yumakap si Maricel at nagsabing naiintindihan na niya ang lahat. Hindi rin siya umiyak. Sa halip, nagluto sila ng maagang tanghalian na may tahimik na pagitan na hindi malamig ngunit hindi na rin tulad ng dati. Paminsan-minsan ay nagtanong si Maricel tungkol sa laundry shop sa bayan, sa tuition ng anak, sa schedule ng susunod nitong meeting, at sinagot naman siya ni Luningning. Ngunit sa ilalim ng payak na usapang iyon ay malinaw na may bagong kaalaman sa pagitan nila,
na ang ina ay may bahagi ng sarili na hindi na sapat ilarawan bilang mahinahong tagabantay ng bahay at alaala. Nang magpaalam si Maricel makalipas ang hapon, humalik ito sa noo niya gaya ng dati ngunit may bahagyang diin sa pagkakayakap sa balikat, na para bang may gustong ipakitang pagmamahal na hindi pa kayang isalin sa pag-unawa. Pagkaalis ng kotse, matagal na nakatayo si Luningning sa may gate, nakaramdam siya ng pagod, oo, ngunit hindi iyong pagod na nakayuko. Mas kahawig ito ng pagod matapos mag-ayos ng isang aparador na matagal ng puno ng gamit magulo pa rin sa dulo. Ngunit kahit paano ay alam mo nang mas malinaw kung ano ang talagang naroon. Hindi siya agad dumaan sa tapat ng bahay ni Ruben, hindi rin naman nagtagal bago marinig niya ang gate nito. Mula sa kabila ay tumawag ang lalaki, umalis na si Maricel. Oo, sagot niya. Napagod ka siguro. Hindi niya alam kung bakit biglang umusbong ang pagnanais na matawa. Marahil dahil napakasimple ng tanong nito, at sa payak na anyong iyon ay mas malinaw na nauunawaan siya kaysa sa maingat, ngunit mabibigat na pangungusap ng anak niya. Kaunti, sabi niya, may binili akong pomelo, sabi ni Ruben, kung gusto mo, bibigyan kita, mamaya na. Tumango lamang ito at hindi na nagtanong. Ang hindi nito pagpilit ay naging isang uri ng pahinga. Kinagabihan, habang nagbabalat siya ng isa sa mga pomelong ipinadala ni Ruben sa maliit na mangkok, naisip niya na marahil ito ang kaibhan ng paglapit sa ganitong edad. Hindi ito pasabog ng damdamin kundi pahintulot na hindi pilitin ang bahaging hindi pa handa. Gayunman, ang pag-uusap nila ni Maricel ay hindi madaling naglaho. Sa mga sumunod na araw, mas madalas niyang marinig ang boses ng anak sa loob ng isip niya kapag nakikita niya ang sarili sa mga simpleng kilos, kapag nag-iipon siya ng kaunting ulam para ihatid sa kabila. Kapag napapansin niyang hindi pa lumalabas si Ruben sa karaniwang oras, at napapatingin siya sa gate nito, kapag may sinabi si Aling Cora tungkol sa buti, at hindi tahimik ang kalye ninyo. Hindi naman ito sapat para layuan niya si Ruben. Ngunit sapat ito, para muling umigting ang bawat hakbang sa pagitan ng pagpapahintulot at pag-urong. Isang beses, nang inabutan siya ni Ruben sa may tindahan, at sinabing sabay na silang umuwi dahil mabigat ang bitbit niyang bigas, pumayag siya sa una ngunit nang mapansing nakatingin si Aling Belen mula sa kabilang bangketa, bigla niyang sinabi, ako na, kaya ko naman, at kinuha muli ang sako. Hindi naman mabigat ng sobra, ngunit pagdating niya sa bahay, ay sumakit ang kaliwang braso niya, at mas masakit pa roon ang pagkaalam na hindi niya tinanggihan si Ruben, dahil sa pride, kundi dahil naroroon ang mata ng ibang tao. Nang sumunod na hapon at tanungin siya ni Ruben kung okay lang ba ang braso, maayos lamang niyang sinagot na okay na, at hindi na nila binalikan ang nangyari. Ngunit gabi-gabi, bumabalik sa isip niya ang maikling paggalaw ng mukha ni Ruben nang bawiin niya ang sako. Hindi iyon tampo. Higit iyong pag-unawa na may kasamang munting sugat, at sa ganoong uri ng mukha mas mahirap umiwas dahil alam mong hindi ka pinaparusahan, ngunit ramdam mo pa rin ang iniwang bakas ng sariling takot mo sa iba. Sa gitna ng mga maliliit na tensyong ito, dumating ang piyesta ng patron ng barangay, isa sa mga iilang okasyong hindi maiiwasan ang paglabas, pakikisalamuha, at sabayang pag-upo sa iisang mahabang mesa, kahit may mga taong sa ordinaryong araw ay nagkikibit balikat lamang sa isa't isa. Matagal nang ganoon ang piyesta sa lugar nila, may misa, may prosesyon, may pansit, puto, ilang paputok na ipinagbabawal ngunit may gumagamit pa rin. At higit sa lahat ay may tambak ng pag-uusap na pinapakain ng libreng soft drinks at mahabang alaala. Karaniwan, mas gusto ni Luningning na maaga pumunta at maaga ring umuwi. Ngunit sa taong iyon ay may kaunting pag-aalinlangan siyang hindi niya agad maunawaan. Hindi siya natatakot sa mata ng mga tao lamang, nasasanay ka ring kalaunan. Ang mas kinatatakutan niya ay ang posibilidad na sa gitna ng maraming tingin ay malinaw na malinaw niyang madarama ang sarili niyang paghahanap kay Ruben. At kapag nangyari iyon, hindi na lamang tsismis ang haharapin niya, kundi ang katotohanang hindi na niya kayang itanggi sa sarili. Nang umaga ng piyesta, habang naghahanda siya ng maliit na dala para sa mesa ng mga kamag-anak ni Aling Cora, narinig niya si Ruben mula sa kabila. Pupunta ka ba mamaya? Tanong nito. Karaniwan na ang mga tanong na ganito sa pagitan nila, ngunit ngayon ay may ibang timbang. Oo yata, sagot niya. Ikaw, pupunta rin siguro. Ayaw ko sana. Pero mas lalo namang may sasabihin kung hindi ako magpakita. Natawa siya ng bahagya. Parang sa lahat, may sasabihin. Oo nga, sabi ni Ruben. Kaya minsan iniisip ko, baka hindi na dapat doon masyadong mag-base. Tahimik siya, matapos marinig iyon, madaling sabihin ang gayong pangungusap, mas mahirap isabuhay.
Ngunit sa paraan ng pagkakabitiw nito ay hindi iyon tunog payo o pagpapakitang tapang. Mas kahawig iyon ng isang taong unti-unti ring napapagod sa labis na pag-a-adjust ng sarili sa mga balangkas ng iba. Bandang hapon, nagkita sila sa covered court kung saan naglalatag ng mga pagkain ang bawat purok. Hindi sila magkasabay dumating at hindi rin magkatabi na upo. Ngunit sa lawak ng tingin ni Luningning, lagi niyang alam kung nasaan si Ruben sa may gilid na silya. Kausap si Mang Celso na ilang taon na niyang kakilala. Sa pila ng pansit, may hawak na papel na plato. Sa may entablado. Nakatingin lamang sa mga batang sumasayaw, na tila ang tuwa ay nasa malayo. Ilang beses silang nagkatinginan sa maghapon, at bawat pagkakataon ay may maikling pagngiti na hindi sapat para tawaging lihim ngunit hindi na rin lubos ordinaryo. Sa isa sa mga sandaling iyon, habang nakatayo siya sa tabi ng mesa ng inumin, lumapit si Delia, hindi na bago kay Luningning ang presensya nitong may halong pag-aalaga at pagbabantay. Tita, bati nito, kumusta po? Mabuti naman. Nandito rin po pala kayo. Piyesta naman. Tumango si Delia at sumulyap sa direksyon ni Ruben, na nooy may kausap na kagawad sa may raffle booth. Napansin kong mas lumalabas na si Papa ngayon, sabi nito. Buti rin po siguro. Ang siguro ay maliit na salita ngunit marunong ding maglagay ng layo. Mabuti nga, sagot ni Luningning, sandaling tumigil si Delia bago nagsalita muli. Tita, huwag po kayong masama ang loob sa sasabihin ko. Hindi naman po ako nakikialam. Gusto ko lang talaga ng payapang buhay para kay Papa. Hindi agad siya sumagot, naroon na naman ang pamilyar na porma. Hindi raw pakikialam, ngunit may ipinapasok ng hangganan sa pagitan. At anong magpapapayapa sa kanya? Tanong niya. Mukhang hindi inaasahan ni Delia ang pagiging diretsyo niya. Iyong hindi na siya naiipit sa usapan. Alam niyo na po, matatanda na kayo. Kapag may nasabi ang iba, kayo rin ang mahihirapan. Kaming dalawa. Hindi ko naman po sinasabing mayo, pero iyan ang iniisip mo. Hindi matigas ang tono niya, pero hindi na rin iyon ang dating malambot na pakikisama sa anak ng kapitbahay. Napabuntong hininga si Delia. Tita, respeto lang po. Hindi ako galit. Natatakot lang ako na baka umaasa si Papa sa bagay na natigil ito. Sa bagay na ano, hindi agad sumagot si Delia. Sa katahimikang iyon, biglang naisip ni Luningning na hindi lamang pala siya, at si Maricel ang nahihirapang bigkasin ang tunay na takot. Ang mga anak, gaano man sila kaedukado o kaayos magsalita, ay madalas ding walang wikang sapat para sa ideya ng mga magulang na may sariling damdamin sa paraang hindi na umiikot sa pagpapalaki, pagtulong, o pagdarasal. Sa bagay na baka hindi rin naman ninyo gustong harapin sa dulo, sabi ni Delia sa wakas, iyon lang po. Pagkatapos niyon ay nagpaalam ito, at umalis. Hindi siya nasaktan sa paraang malinaw at mabilis, sa halip ay may mabagal na bigat na tumira sa sikmura niya. Hindi dahil sa paratang wala namang tuwiran, kundi dahil sa tanong na naiwan. Baka umaasa si Papa. Hindi niya alam kung para kanino mas nakakatakot ang pangungusap na iyon. Para kay Delia, dahil ayaw nitong masaktan ang ama. O para sa kanya, dahil sa unang pagkakataon ay narinig niya mula sa bibig ng iba ang bagay na maingat niyang iniiwasan kahit sa sarili. Na may umiiral ng pag-asa sa pagitan nilang dalawa, gaano man kaliit at gaano man kahirap pangalanan. Pag-uwi niya mula sa piyesta, ay mabigat ang katawan niya sa pagod at sa init, ngunit hindi siya agad nakapasok sa bahay. Nakatayo lamang siya sa may gate habang papalubog ang araw. Ilang minuto pa, narinig niyang bumukas ang gate ni Ruben. Napagod ka? Tanong nito, kaunti. Tumango si Ruben at may sasabihin pa sana, ngunit nakita marahil nito ang kakaiba sa mukha niya. May nangyari ba? Tati, sa ganitong tanong, tiyak na sasabihin niyang wala naman. Ngunit marahil ay napagod na siya sa mga bilog na sagot. Nakausap ko si Delia, sabi niya. Bahagyang tumigil si Ruben, hindi nito agad inusisa kung ano ang sinabi. Sa halip ay tumingin muna ito sa daan na unti-unti nang kumukupas ang ilaw, saka nagtanong, masama ba? Hindi naman masama, huminga siya, pero malinaw, matagal na katahimikan. Naiintindihan ko siya, sabi ni Ruben sa huli. Ako rin naman. Kung anak ko ang tinitingnan ko, at kung ikaw, tanong niya bago pa niya napigilan, napatingin si Ruben sa kanya. Hindi nito inalis agad ang tingin. Sa sandaling iyon, sa simpleng tanong na iyon, parang sabay silang inilagay ng hapon sa isang mas tahimik at mas mapanganib na lugar. Kung ako, sagot ni Ruben, dahan-dahan, hindi ko na gustong palaging ang tingin ng anak ang inuuna ko, sa alam kong totoo sa araw-araw. Hindi iyon pagdeklara. Hindi rin mahal kita sa paraang maingay at madaling ipagkibit-balikat bilang padalos-dalos.
ngunit sa kapayakan nito ay may bigat na halos kapantay ng anumang pag-amin. Naramdaman ni Luningning ang pag-init ng mata at ang sabay na pagnanais na umatras. Ruben, simula niya, ngunit wala nang sumunod. Hindi kita minamadali, dagdag nito agad, na para bang narinig nito ang kaba sa hindi niya maituloy na pangalan. Hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang hinihingi ko, siguro wala. Siguro gusto ko lang na huwag na nating laging ikulong sa hiya ang bagay na malinaw namang mahalaga. Sa halip na gumaan, lalo pa siyang kinabahan, sapagkat totoo ang sinabi nito, at ang mga totoong bagay ang pinakamahirap sagutin kapag matagal ka nang namumuhay sa loob ng mga anyong kayang ipaliwanag sa iba. Mahalaga ka rin sa akin, sabi niya sa wakas, napakababa ng boses, na para bang kung lalakasan niya ay baka maging mas totoo, kaysa kaya niyang dalhin. Hindi ngumiti si Ruben ng malaki. Ngunit may kung anong lumambot sa buong tindig nito, isang pagluwag na tila matagal nang pinipigil. Sapat na muna iyan, sabi nito. Kung iyan ang kaya mo ngayon. Pagkapasok niya sa bahay, ay matagal siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi siya natakot sa sinabi niya, higit siyang natakot sa ginhawang dulot ng pagbigkas noon. Sa unang pagkakataon, may bagay na hindi na lamang umiikot sa mga pahiwatig. At kahit hindi pa rin iyon sapat upang tawaging malinaw ang lahat, sapat na iyon upang hindi na siya makapagtago ng buo sa likod ng salitang kapitbahay. Kinabukasan ay tumawag si Noel mula sa barko, na bihirang mangyari ng walang partikular na dahilan. Kumusta raw siya, maayos ba ang maintenance ng bahay, dumating na ba ang pera, karaniwang mga tanong. Ngunit paglaon, habang pasimpleng humihina ang signal at humahampas ang tunog ng dagat sa kabilang linya, narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng anak. Ma, sabi nito, may gusto lang sana akong itanong. Si ate kasi, nabanggit niya, may madalas ka raw kausap dyan sa tabi. Hindi niya alam kung bakit mas gumaan ang pakiramdam niya sa halip na bumigat. Marahil dahil mas diretso ang mga lalaki kung minsan sa mga ganitong bagay, o dahil nasa malayo si Noel at hindi dala ng katawan nito ang parehong mapigil na pagbabantay na dala ni Maricel. Si Ruben, sagot niya. Magkapitbahay kami. Okay lang naman yun, sabi ni Noel, ngunit malinaw na may kasunod pa. Basta, ayaw lang naming may samantalahin ka, napapikit si Luningning, ganito pala kabilis lumikha ng larawan ang mga anak kapag may bahagyang paglihis sa inaasahan nila. Hindi pa man nila lubos maunawaan ang anyo ng bagay, agad nila itong tinitingnan sa lente ng panganibepera, panloloko, kahihiyan, kahinaan ng matanda. Hindi ako sinasamantala, sabi niya. At hindi ako bata, hindi ko naman sinasabing ganoon ka. Pero iyan ang dating kapag iyan agad ang tanong. Natahimik si Noel sa kabilang linya, pasensya na, ma, sabi nito pagkaraan, nag-aalala lang talaga kami, alam ko. Hindi na niya pinalawig. Wala rin naman siyang lakas ipaliwanag ang mga hindi pa nga buo sa sarili. Ngunit nang matapos ang tawag, naramdaman niyang mas malinaw na ngayon ang harang sa pagitan ng gusto ng mga anak at ng dahan-dahang binibigyang hugis ng sarili niyang loob. Hindi sila masamang mga anak, hindi rin sila makitid sa paraang madaling husgahan. Ang problema lamang, kagaya ni Maricel at Delia, nakatingin sila sa mga magulang mula sa isang pwestong hinahalo ang pagmamahal sa takot. At sa paghahalong iyon kadalasang hindi na nakikita ang dangal ng isang damdaming hindi nila inaasahan. Mula noon ay nagbago muli ang kilos ni Luningning, hindi sa paraang lantad ngunit mas buo kaysa dati. Hindi na siya basta umatras sa bawat pagkakataong may mata ang iba. Kapag may ipinaaabot si Ruben sa harap ng ibang tao, tinatanggap niya ito ng payapa, walang pagmamadali, walang sobra-sobrang paliwanag. Kapag nagkasabay sila sa daan pauwi mula sa tindahan, hindi na siya basta hihiwalay agad dahil lamang may nakatingin. Hindi pa rin sila naging lantad sa anumang paraang hahamon sa barangay. Ngunit unti-unti niyang naramdamang hindi niya kayang hilingin sa sarili ang palagiang pagkapit sa hiya, kung ang kabayaran ay ang paulit-ulit na pagtanggi sa isang bagay na malinaw ng mahalaga. Hindi ito madaling tapang. Sa katunayan, marami pa rin siyang gabing gising at iniisip kung hanggang saan ang tama, kung may utang pa ba siyang katapatan sa alaala ni Ernesto na hindi dapat mapalitan ng bagong anyo ng pagsama. Kung magiging makasarili ba siyang ina, kung pipiliin niyang hindi laging gawing batayan ang pananaw ng mga anak. Ngunit sa mga gabing iyon, kapag naaamoy niya ang sampagita sa may bintana at naririnig ang gate ni Ruben na maingat magsara sa kabila, may bahagyang sagot na dumarating sa kanya hindi bilang lohika, kundi bilang katahimikan, na ang hindi paglimot sa lumipas ay hindi naman palaging nangangahulugang ipagkakait mo, na sa sarili ang anumang natitirang init ng kasalukuyan. Dumating ang isang hapon na umulan ng malakas at biglang nawalan ng signal ang buong lugar.
Wala ring gaanong tao sa kalye dahil sa buhos. Si Luningning ay nasa may terasa, pinapanood ang tubig na umaagos mula sa alulod. Nang makita niya si Ruben na nakatayo sa kabila, hawak ang basong tsaa. Walang mali siya ang tagpo, ngunit may kakaibang panatag sa paraan ng pagtayo nila sa kani-kaniyang bahay. Hindi nag-uusap ng malakas dahil sa ulan, ngunit alam ng isa't isa ang presensya ng kabila. Maya-maya, tinaas ni Ruben ng kaunti ang baso, isang halos nakakatawang kilos na parang tahimik na pagbati. Napangiti si Luningning at tinaas din ang tabo niyang may mainit na tubig. Sa maliit na palitang iyon, walang mararangyang salita, walang pangakong hinaharap, walang katiyakan kung ano ang sasabihin o iisipin ng mga anak kinabukasan. Ngunit naroon ang isang uri ng pagpayag na tumagal sa simpleng anyong iyon, dalawang taong magkadikit ang araw-araw, hindi dahil nawala na ang lahat ng pag-aalinlangan, kundi dahil may mga pag-aalinlangan na natututuring manirahan sa tabi ng katotohanang hindi na mababalik sa dating kawalan. Nang humina ang ulan at pumasok na siya sa loob, tumunog ang cellphone niya. Si Maricel iyon, hindi niya agad sinagot, tinitigan muna niya ang pangalan sa screen, saka ang sampagita sa may bintana, saka ang basong hindi pa ubos sa kanyang kamay. Sa labas, narinig niya ang gate ni Ruben na muling sumara ng marahan. Doon niya naunawa ang wala pang tapos, wala pang malinaw na kasunduan sa pamilya, wala pang katahimikang tiyak sa paligid nila, ngunit wala na ring buong pagbabalik sa dati. Nang sa wakas ay pinindot niya ang sagot at inilapit ang telepono sa tainga, hindi niya alam kung anong tono ang sasalubong mula sa anak, pag-aalala ba, panibagong pag-iingat, o isa na namang usapang iikot sa kung ano ang dapat. Alam lamang niya na sa unang pagkakataon, hindi na niya gustong unahan ang sarili sa pagliit bago pa man siya marinig. Ma, sabi ni Maricel sa kabilang linya, at sa mismong unang pantig pa lamang ay alam na ni Luningning na hindi ito magiging payak na tawag para sa grocery o gamot. Walang galit sa boses ng anak niya, ngunit may bigat, iyong maingat na tinatantiya ang sarili bago magsalita, iyong tunog ng taong ayaw makasakit, at iyon mismo ang nagiging dahilan kung bakit mas maingat at mas mabigat ang bawat salita. Pwede ba kitang makausap ng maayos? Hindi ngayon kung pagod ka. Pero gusto ko sanang pumunta ulit dyan sa Sabado. Habang nakikinig, nakatingin si Luningning sa ambon na naiwan sa rehas ng bintana, at sa isang puting bulaklak ng sampagita na yumuko ng bahagya sa bigat ng ulan. Sa nakaraan, malamang ay sasagot siya agad ng oo. Sige, bahala ka, sa tinig na handang tumanggap ng anumang paliwanag o bilin na nais ibigay ng anak. Ngunit ngayong gabi, marahil dahil sariwa pa sa balat niya ang pakiramdam ng hindi agad pagpapaliit sa sarili, naramdaman niyang may kailangang baguhin kahit sa paraan lamang ng pagsagot. Pwede, sabi niya, pero huwag kang pumunta rito na parang may aayusin. Kaunting usap lang, sapat na. Natahimik si Maricel sa kabilang dulo. Hindi naman ako laging ganoon, ma. Minsan ganoon. Hindi niya sinabi ito upang manumbat dahil dito, mas tumama marahil. May marahang buntong hininga si Maricel, saka tumango sa paraang maririnig mo kahit sa telepono. Sige, sabi nito. Pupunta ako, mag-uusap lang tayo. Nang matapos ang tawag, hindi gumaan agad ang loob ni Luningning. Sa halip ay may lumawak na espasyo sa dibdib niya na hindi pa tiyak kung ginhawa o panibagong kaba. Marahil ito ang halaga ng anumang desisyong hindi na lubos nakatago. Kailangan mo rin itong dalhin sa harap ng mga taong may bahagi sa buhay mo, kahit hindi nila gusto ang anyo nito. Kinagabihan, hindi na siya lumabas, hindi rin kumatok si Ruben. Ngunit bago siya matulog ay narinig niya ang marahang paghawi ng tsinelas sa semento sa kabila, saka ang maingat na pagsasara ng bintana, at sa simpleng tunog na iyon ay may kung anong payapang pakiramdam na hindi siya lubos na nag-iisa sa pagdadala ng bigat ng susunod na araw. Dumating ang Sabado ng mabagal. Maaga pa lamang ay nagwalis na si Luningning ng bakuran at nagluto ng arroz kaldo na hindi naman kailangan, ngunit siya niyang paraan ng pagpapatatag sa sarili. Kapag may hinihintay kang usapan, mabuti nang may pakuluan, may haluin, may tutukan ang kamay habang ang isip ay gustong mauna sa takot. Hindi niya sinabi kay Ruben na darating si Maricel para mag-usap ng masinsinan. Hindi naman niya kailangang sabihin, naisip niya, ngunit may kaunting pagtatago pa rin sa pasyang iyon, at alam niya rin. Bandang 10:00, dumating ang anak niya, mag-isa lamang, walang dalang apo, at walang paper bag ng grocery, na karaniwang ginagawa nitong panangga sa mga mahihirap na pag-uusap. Nang makita iyon ni Luningning, may bahagyang paggalang siyang nadama, kahit bago pa magsimula ang usapan, umupo sila sa kusina, hindi sa sala. Mas bagay doon ang mga usapang ayaw maging formal, ngunit alam mong hindi basta magaan,
Ilang minuto munang napunta ang lahat sa kape, sa init, sa trapik sa bayan, sa presyo ng manok. Ngunit pareho nilang alam na hindi iyon ang dahilan ng pagpunta ni Maricel. Sa huli, ang anak din niya ang nagbukas. Ma, sabi nito, hawak ang tasa ngunit hindi umiinom. Sinubukan kong intindihin sarili ko nitong mga nakaraang araw. Baka kasi ikaw ang tama na may parte sa akin na iniisip agad ang sasabihin ng iba. Totoo naman, hindi ko ikakaila. Hindi nagsalita si Luningning. Hinayaan niyang lumabas ng buo ang mga salitang maaaring matagal ding hindi binigyan ng puwang ng anak. Pero hindi lang iyon, patuloy ni Maricel. Natatakot din ako, kasi sanay ako na ikaw iyong matatag dito. Iyong hindi na napapasok sa mga komplikasyon na hindi naman kailangan. At nang marinig ko na may pagbabago sa inyo ni Mang Ruben, ang unang pumasok sa isip ko, bakit pa? Bakit kailangang ilagay mo pa sarili mo sa ganyang hirap? Napatingin si Luningning sa anak, hindi man iyon ang pinakamagandang pagkakahanay ng salita, totoo iyon sa paraang bihira sa mga usapang ganito. At naisip mo ring baka dahil matanda na ako, mas madali akong magkamali, sabi niya, namula ng bahagya si Maricel. Hindi ko gustong isipin iyon, pero baka oo, baka may kaunting ganoon. Bahagyang tumango si Luningning. Hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pagkilala sa tapang ng anak na huwag nang magkunwari. Ako rin naman, sabi niya pagkatapos ng katahimikan. Minsan iniisip ko rin iyan tungkol sa sarili ko. Baka nahihilo lang ako dahil may kausap. Baka ginagawa kong mas mahalaga ang isang bagay dahil matagal akong nag-isa. Baka mali ang basa ko. Baka masisira lang ang tahimik na buhay. Ngayon ay si Maricel naman ang natahimik. Marahil hindi nito inaasahang makaririnig mula sa ina ng mga pagdududang hindi lamang depensa o pagsuway. Pero hindi iyon ang buong totoo. Dugtong ni Luningning. Ang buong totoo, Hija, may mga hapon na mas magaan kapag nariyan siya, may mga araw na hindi na lang basta dinaraanan. At hindi ko masabing wala iyong ibig sabihin, dahil lang natatakot tayong lahat sa sasabihin ng tao. Hindi siya tumingin sa anak habang sinasabi iyon, nakatitig lang siya sa kutsarang nakapatong sa plato. Hindi ko pa nga masabi kung ano mismo ang ibig sabihin. Hindi naman ako humihingi ng kasal, o kung anumang katawa-tawa sa tingin nyo. Ayoko rin ng magulong buhay, pero ayoko na ring magkunwari na wala akong nararamdaman na dapat kong ikahiya. Nang itaas niya ang tingin, may luha sa mga mata ni Maricel, ngunit hindi iyon ang luha ng galit. Higit iyong kirot ng anak na biglang nakikita ang ina, bilang taong may bahaging hindi niya napagtuunan noon. Hindi kita gustong ikahiya, ma, sabi nito ng mahina. Alam ko, sagot ni Luningning, at sa mismong pagsambit niya noon ay nakita niyang iyon pala ang pinakaugat ng lahat. Hindi si Maricel isang kontrabidang anak, hindi rin siya simpleng martir na ina. Pareho lamang silang nagkakabanggaan sa harap ng isang anyo ng buhay, na walang malinaw na halimbawa sa loob ng pamilya nila, pero nahihirapan ka pa ring tanggapin. Oo, amin ni Maricel. Kasi pakiramdam ko parang may bahagi ng buhay mo na hindi ko kilala. At ewan ko kung dapat ba akong matuwa, matakot, o mahiya para sa'yo. Ang gulo, sa pagkakataong iyon ay muntik nang matawa si Luningning, hindi sa pangungutya kundi sa ginhawang dulot ng isang taong humihinto na sa pagkukunwaring alam niya agad ang tama. Ako rin naman, sabi niya, gulong-gulo rin ako, matagal silang tahimik pagkatapos noon. Wala nang dakilang paliwanag na sumunod, ngunit may nabawasan sa higpit ng pagitan nila. Maya-maya, nagtanong si Maricel, hindi na bilang taga-usig, kundi bilang anak na pilit inuunawa, may balak ba kayo? Saglit na napaisip si Luningning. Wala, sabi niya. Sa ngayon, wala. Hindi pa namin alam kung ano ba dapat tawagin sa kung ano ito. At ayoko ring pilitin, sa edad namin, hindi naman kailangang lagyan ng malaking pangalan agad ang lahat para maging totoo. Tumango si Maricel ng mabagal. Mas gusto ko sigurong alam ko ang totoo, kaysa pinapaliit mo, dahil natatakot kang magalit ako. Nang marinig iyon, may munting kirot ng pagsisisi sa loob ni Luningning. Ilang ulit nga ba niya sa buhay pinili ang mas maliit na katotohanan para hindi niya abalahin ang mga anak? Ilang bahagi ng sarili ang hindi na nasanay magsalita ng buo. Hindi niya ito sinabi, hinawakan niya lamang ng sandali ang kamay ni Maricel sa mesa. Hindi kita hinihinga ng pahintulot, sabi niya. Pero mahalaga sa akin na huwag naman tayong maging magkalaban sa bagay na ito. Pumikit si Maricel ng bahagya at tumango. Hindi kita lalabanan, sagot nito. Hindi ko lang maipapangako na komportable ako agad. Hindi ko rin hinihingi iyon. Pagkatapos ng usapang iyon ay hindi naging biglang magaan ang lahat, ngunit may malinaw na pagbabago sa hangin ng bahay. Kumain sila ng arroz caldo, naghugas ng plato ng magkatabi,
at bago umalis ay tinanong pa ni Maricel kung pwede raw bang humingi ng 2 sanga ng sampagita para itanim sa paso sa apartment nito sa syudad. Hindi alam ni Luningning kung simbolo ba iyon o simpleng pagkagusto sa bulaklak. Hindi na niya sinuri. Sapat nang hiningi iyon ng anak mula sa halamang hindi na nito iniiwasang banggitin. Nang makaalis si Maricel, tumayo siya sa may labas ng ilang minuto, hinahabol ang pagod at ginhawa ng magkasabay. Mula sa kabila, bumukas ang gate ni Ruben. Hindi ito agad lumapit, ayos lang, tanong nito mula sa sariling bakuran. Oo, sabi niya, mas maayos kaysa inaasahan ko. Tumango si Ruben at hindi na nag-usisa. Sa hindi nito paglapit kaagad ay may anyo ng paggalang na lalo niyang naramdaman sa araw na iyon. Hindi lahat ng pagdamay ay kailangang lumapit, kung minsan, sapat nang may naroon sa tamang layo. Kinahapunan, siya na ang tumawid sa pader gamit ang munting dahilan ng pag-abot ng mangkok ng aros kaldo. Sobra ang luto ko, sabi niya. Tinanggap iyon ni Ruben at pinagmasdan ang mukha niya ng kaunti. Mukhang may nabawasan, meron, mabuti. Wala nang higit doon sa unang sandali. Ngunit pagbalik niya sa bahay, ramdam niyang may bagong uri ng kapayapaan sa gitna ng hindi pa rin tiyak na landas, isang kapayapaang hindi nagmumula sa pagkakasiguro, kundi sa kaalamang may ilang bagay nang hindi na niya kailangang itago ng buong buo. Sa mga linggong sumunod, unti-unting nagbago rin ang kilos ng paligid, hindi dahil tumigil ang mga tao sa pagsasalita, kundi dahil marahil napagod din silang maghabi ng kwento mula sa isang bagay na hindi nila mabigyan ng eksaktong eskandalo. May mga tingin pa rin, may ilang ngiting may alam, may mga pangungusap na buti may kasama sa tsaa, o, mas masaya na yata ang hapon dito sa inyo. Ngunit dahil hindi na laging umuurong si Luningning, at hindi na rin palaging nagtatago si Ruben sa bawat pagkakataong may makakakita, tila unti-unting nawalan ng matalas na ngipin ang usapan. Hindi naman tuluyang nawala, ngunit hindi na rin iyon nakapaghahari sa bawat kilos. May mga umagang sabay silang nakikitang bumibili ng gulay sa kanto. At matapos ang ilang ulit, naging isa na lamang itong karaniwang tanawin na may bahagyang kurot sa dila ng mga mahilig magmasid, ngunit wala ng gaanong sustansyang mapagtagalan. Isang linggo matapos ang misa, hindi na una si Luningning. Naglakad lamang siya sa sariling bilis palabas ng simbahan, at nang maabutan siya ni Ruben sa hagdan, hindi rin siya lumihis, sabay silang naglakad hanggang sa may kanto, hindi magkadikit, hindi rin nagmamadali. May ilang matang sumunod, alam niya iyon. Ngunit sa unang pagkakataon ay hindi niya naramdaman na para siyang may ninanakaw. Naramdaman niya lamang ang init ng araw sa braso, at ang payak na aliw na may kasama siyang nagbibilang ng parehong hakbang pauwi. Hindi iyon bayanihong tapang, hindi rin lubos na kalayaan. May hiya pa rin, oo. Ngunit may puwang na rin para sa sarili niyang pasya. Si Noel, sa huli, ay hindi na nakatawag agad tungkol sa usapin. Nang sumunod na buwan ay saka lamang uli ito tumawag, at sa boses nito ay mayroon pa ring pag-iingat ngunit wala na ang unang matalim na hinala. Kamusta si Mang Ruben? Naitanong pa nga nito minsan matapos ang karaniwang usapan tungkol sa barko at padala. Natahimik sandali si Luningning bago sumagot ng, ayos naman. Tinulungan niya ako sa yero noong isang araw. Mabuti, sabi ni Noel, at bagaman maraming hindi pa rin nila nasasabi sa isa't isa, alam niyang malayo na iyon sa unang tono ng pangambang, baka siya'y sinasamantala. Marahil nakausap siya ni Maricel, marahil napagod lang din ang mga anak sa pag-iisip ng pinakamasama. Marahil natuto rin silang unti-unti na may ilang katotohanan ang magulang na hindi nila maaaring hubugin ayon sa kaginhawahan nila. Ganoon din si Delia kay Ruben, ayon sa ilang pirasong nabanggit nito sa kanila sa mga hapon, hindi raw ito biglang natuwa. Ngunit hindi na rin daw ganoon kaigting ang matawing pagtatanong. Sabi ko sa kanya, kwento ni Ruben minsan habang magkatabi silang nakaupo sa may terasa, ngunit magkaibang silya pa rin, hindi ko naman iniiwan ang nanay nila sa alaala, hindi rin naman ako baliw para magpadalos-dalos. Gusto ko lang iyong may kinakausap ako na hindi ako tinitingnan na parang naghihintay na lang ng katapusan. Matagal na hindi nakapagsalita si Luningning pagkatapos noon. Hindi dahil nakakaawang pakinggan, kundi dahil sa sobrang payak ng katotohanang iyon. Marahil iyon nga ang pinakasentro ng lahat, ang pagtangging mabuhay na tila ang natitirang dangal ng pagtanda ay ang tahimik na paghihintay lamang sa dulo. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng init, may brownout sa buong barangay. Hindi ito bihira, at karaniwan ay uupo lang si Luningning sa may bintana hanggang bumalik ang ilaw. Ngunit ng gabing iyon, narinig niya si Ruben na tumawag mula sa kabila, mainit dyan. Oo. Dito rin. Maya-maya, may dagdag itong, may hangin sa may harap. Kung gusto mong umupo sa labas.
Sa mga nakaraang buwan, malamang ay matagal niya iyong iisipin. Titingin muna siya sa kalye, sa posibleng may makakita, sa tamang layo ng upuan. Ngunit ng gabing iyon ay kumuha lamang siya ng sariling pamaypay at lumabas sa tapat. Hindi sila magkatabi umupo, may pagitan pa rin ang mababang pader at dalawang plastik na silyang matagal nang sanay sa kanikanyang bakuran. Sa dilim, mas mahina ang hiya dahil mas kaunti ang mukhang nakikita. Ngunit mas totoo rin ang katahimikan. Nag-usap sila tungkol sa walang gaanong bigat sa amoy ng gabi kapag brown out, sa ingay ng mga kuliglig, sa dati raw mas marami pang bituin noong hindi pa masyadong maliwanag ang highway. Paglaon, napunta ang usapan sa mas malapit sa loob. Hindi malalim sa paraang palabas, mas payak. Noong una, sabi ni Luningning, akala ko ang pinakamahirap ay ang sasabihin ng tao. Hindi pala, tanong ni Ruben. Hindi rin. Ang pinakamahirap pala ay amining may gusto ka pang maging iba ang mga araw. Narinig niya ang mahina nitong tawa, hindi nangungutya. Oo, sabi ni Ruben, parang kasalanan paminsan. Parang sobra na sa parte mo. Parang hindi na bagay sa edad. At parang may kailangang hingan ng permiso. Nagkasabay silang natahimik pagkasabi niyon, at sa katahimikang iyon ay may bahagyang tuwa na hindi kabataan ang anyo. Higit iyong pagkakakilala sa isang kapwa na dumaan sa magkaibang landas ngunit iisa ang pagdududa. Maya-maya, marahang sinabi ni Ruben, hindi ko alam kung ano ang tawag dito, Luningning, at baka hindi ko na rin kailangang malaman agad. Pero gusto kong sabihin sa'yo ng maayos na mas gusto ko ang buhay ko ngayon dahil nandyan ka. Narinig niya ang sariling paghinga bago pa ang sariling sagot. Sa ganitong edad, ang mga pangungusap na ito ay hindi na lumalabas para mangakit o mangako ng malaki. Lumalabas sila dahil napagod ng masyado ang tao sa pag-ikot sa paligid ng totoo. Mas gusto ko rin ang buhay ko ngayon dahil nandiyan ka, sagot niya. Hindi siya nanginig. Hindi rin siya umiyak. Ngunit naramdaman niya ang pagluwag ng isang mahabang higpit sa loob ng dibdib. Parang isang kuwartong matagal ng sarado ang unti-unting nabuksan at napasukan ng hangin na hindi naman pala mapanira. Hindi iyon pagtatapos ng lahat ng alinlangan. Sa katunayan, kinabukasan pa nga ay muli niyang naisip kung masyado ba siyang lumayo sa lumang anyo ng sarili, kung may bahagi pa rin ba ng komunidad na hindi lubos tatanggap, kung magiging sapat ba ang pagkaunawang nakuha nila mula sa mga anak o pansamantala lamang. Ngunit kahit ang mga pagdududang iyon ay wala ng dating bangis, sapagkat may ilang bagay na, kapag nasambit ng tahimik at matapat, ay hindi na basta napababalik sa dating kawalan, kahit hindi pa rin sila perpekto o ganap. Dumating ang mga susunod na buwan, nang walang malalaking anunsiyo, walang formal na pag-uusap sa magkabilang pamilya. Walang bigla ang planong pagsamahin ang bahay, wala ring pangakong tatanda silang magkahawak kamay sa ilalim ng iisang bubong. Nanatili silang may kani-kaniyang bahay, kani-kaniyang gamit, kani-kaniyang alaala. Ngunit may mga bagong ritual na unti-unting naging bahagi ng araw nang hindi na nila kailangang ipaliwanag. Kapag umaga, binubuksan ni Ruben ang gate ng kalahati at inilalagay ang upuan sa dating pwesto. Hindi na iyon senyas ng paghihintay sa wala kundi bahagi ng araw na may kabuluhan. Kapag hapon, inilalabas ni Luningning ang sampagita at paminsan ay isang sobrang tasang kape na alam na niyang may iinom sa kabila. Tuwing linggo, madalas na silang sabay umuwi mula sa simbahan at kung minsan ay may maikling lakad pa sa palengke o sa tindahan ng pandesal. Hindi palaging komportable ang paligid, at hindi rin palaging matatag ang loob nila. May mga araw pa ring biglang mapapatingin si Luningning sa mga mata ng iba, at muling mararamdaman ang dating hapdi ng hiya. May mga pagkakataon namang magbabanggit si Maricel sa telepono ng ingat ka pa rin, ma, sa tonong may natitira pang pag-aalala. Ngunit ang mga paalalang iyon ay hindi na lubos na nakakabura sa mga simpleng katotohanan, na kapag umuulan, may taong magtatanong kung may tagas, na kapag may bagong tubo ang sampagita, may makakapansin, na kapag mahaba ang hapon, hindi na ito laging kailangang tapusin ng mag-isa. Isang maaliwalas na umaga sa pagtatapos ng taon, habang naglilinis siya ng bakuran, narinig niya ang boses ni Aling Cora mula sa kalsada. Luningning, ang ganda ng sampagita mo ah, ang bango hanggang dito. Mas masipag lang akong mag-alaga ngayon, sagot niya. Natawa si Aling Cora at sumulyap sa kabilang bakuran kung saan si Ruben ay nagdidilig ng gumamela, mukha nga. Noon, baka agad uminit ang tenga ni Luningning sa ganitong linyang may halong alam at biro. Ngunit sa pagkakataong iyon ay ngumiti lamang siya, hindi malaki, ngunit hindi na rin nagmamadaling tabunan ang anumang maaaring iniisip ng iba. Pag-alis ni Aling Cora, nagkatinginan sila ni Ruben sa ibabaw ng mababang pader. Ano? Tanong nito.
Wala, sabi niya. Naalala ko lang iyong unang bigay mo nito. Tumingin si Ruben sa sampagita, na ngayoy mas malago na, at may ilang puting bulaklak na gumagalaw sa banayad na hangin. Akala ko nga noon, baka hindi tumubo. Tumubo naman, oo. Tahimik ulit sila, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na bakanting pagitan na dapat punuan o iwasan. Isa na itong lugar na pareho nilang natutuhang tirhan. Maya-maya, sinabi ni Ruben, may bibilhin akong isda sa palengke. May gusto ka? Kahit ano, basta sariwa. Sige. Hindi ito malaking usapan, hindi rin panghuling pangungusap na dapat lagyan ng musika. Ngunit habang pinapanood ni Luningning si Ruben, na bumukas muli ang gate, iyong gate na minsang kalahating bukas lamang, na tila naghihintay ng hindi pa matiyak, at ngayoy naging bahagi na ng araw-araw na isip niya, na marahil iyon na ang pinakamalapit sa natural na wakas, na kaya nilang abutin, hindi ang pagkalutas ng lahat, hindi ang paglaho ng hiya o ng bantay na mata, hindi ang ganap na pagkapayapa ng mga anak o ng barangay, kundi ang pagdating sa isang anyo ng buhay na hindi na nila kailangang ipagkait sa sarili, kahit nananatili itong payak, may pag-aalinlangan, at hindi perpekto. Tumigil siya sa pagwawalis at yumuko upang pulutin ang isang nalaglag na bulaklak ng sampagita. Hawak iyon sa palad, naamoy niya ang banayad nitong halimuyak at naisip na may mga huling yugto pala ng buhay na hindi dumarating, na parang gantimpala o milagro. Dumarating silang tahimik, may kasama pa ring hiya at alanganin, ngunit may sapat na init upang baguhin ang bigat ng isang karaniwang hapon. Sa loob ng bahay, narinig niya ang pagring ng cellphone, marahil si Maricel, marahil si Noel, marahil kung sino lamang na may hihingin o ipaaalala. Hindi niya minadaling sagutin. Tiningnan muna niya ang gate sa kabila, ang lumalaking sampagita sa may bintana, at ang bakurang dati siya lamang ang laman. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob na may parehong katahimikan, ngunit hindi na parehong pag-iisa.